Dinala ng asawa ko ang pamangkin niya para tumira sa bahay namin. Tumanggi ako. Agad akong sinampal ng biyenan ko at sinigawan. Kung ayaw mong pumayag, lumayas ka. Ngumiti lang ako. Sige. Pagbibigyan ko kayo. Kinabukasan, ang buong pamilya ng asawa ko ay napilitang matulog sa labas ng kalsada. Binuksan ko ang pinto ng condominium unit ko, bandang 8:00 ng gabi. Pagkatapos ng isang mahabang araw sa trabaho, na parang may malaking bato sa aking mga balikat, pagpasok ko pa lang sa pinto, natigilan ako. Ang pinaghalong amoy ng sigarilyo, sunog na pritong pagkain, at ang malakas na ingay ng teleponong naka-loudspeaker ay sumalubong sa akin na parang isang sampal na hindi ko nakikita. Ang dati malinis at tahimik kong unit ay naging parang isang maliit na palengke. Sa sahig na gawa sa kahoy, may mga bakas ng putik, 3 pares ng hindi pamilyar na tsinelas ang nakakalat sa pasukan. Sa ibabaw ng aking cream-colored na sofa, na wala pang 1 buwan mula nang ipare-upholster ko. Isang batang lalaki, mga 12 taong gulang, ang nakahiga at nakataas ang mga paa, kumakain ng chichirya, habang ipinupunas ang mamantika niyang kamay sa throw pillow. Napahinto ako ng ilang segundo. Pilit na nilulunok ang galit na namumuo sa lalamunan ko. Mula sa kusina, lumabas ang asawa kong si Paolo. Nakasuot siya ng sando, may hawak na kutsilyo para sa prutas, at nakangiti na parang may nagawa siyang napakagandang bagay. Mahal, nakauwi ka na pala? Tatawagan na sana kita. Tiningnan ko ang paligid ng bahay, at pagkatapos ay diretso sa kanyang mga mata. Sino sila? Ang bata sa sofa ay hindi man lang umayos ng upo. Sinulyapan niya ako, at muling ibinalik ang atensyon sa cellphone. Sa gitna ng maingay na laro, walang pakialam niyang inilura ang mga balat ng butong pakwan sa salamin na platito sa aking center table. Nagkamot ng ulo si Paulo, at magaan ang kanyang boses. Si Junjun pala, anak ni Kuya Ricky. Nagpunta kasi si Kuya at ang asawa niya sa Laguna para sa isang construction project. Walang mag-aalaga sa kanya, kaya dinala ko muna rito. Akala ko nagkamali ako ng dinig. Gaano katagal ang muna? Baka abutin ng ilang buwan hanggang matapos ang school year. Dahan-dahan kong inilapag ang bag ko sa cabinet ng sapatos. Nagdala ka ng isang bata para tumira sa bahay na to, gagamitin ang isang kwarto dito? Nang hindi man lang ako tinatanong, bago pa makasagot si Paolo. Lumabas mula sa kusina ang biyenan kong si Aling Lydia. May dala siyang isang plato ng hiniwang mangga. Dinaanan niya ako, na parang isa lang akong katulong, at inilapag ang plato ng mangga sa harap ng bata. Junjun, kain ka. Anak, ang bahay ng tito at tita mo ay bahay mo na rin. Huwag kang mahiya. Napatawa ako. Pero nanlalamig ang aking kalooban. Sino pong may-ari ng bahay, sabi niyo? Biglang lumingon si Aling Lydia. At nanlisik ang kanyang maliliit na mata. Bahay ng anak ko. Asawa ka niya. Kaya parte ka na rin ng pamilya Gomez. Anong masama kung dito tumira ang pamangkin niya? Tiningnan ko si Paulo. Pero umiwas siya ng tingin. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na hindi ito isang biglaang desisyon. Napag-usapan na nila ito noon pa, at ako lang ang huling nakaalam sa sarili kong bahay na nakapangalan sa akin. Dumiretso ako sa aking home office. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sa loob, ang aking walnut desk ay naitulak sa pader. Ang printer, mga file ng kliyente, mga blueprint, kontrata, at tablet lahat ay isiniksik sa ilang kahon ng karton na inilagay sa labas ng balkonahe. Ang ilang folder ay nabasa na dahil sa pumatak na ulan. Sa ibabaw ng bagong tiklop na kama sa gitna ng silid, may mga backpack, maruruming damit, at isang bola ng football na may putik pa. Naramdaman kong nagiinit ang aking mga tainga. Lumapit si Paulo at nagsimulang maging hindi natural ang kanyang boses. Balak ko sanang sabihin sa'yo mamayang gabi. Inayos ko na ang mga gamit mo. Maluwag yung kwarto para kay Junjun, mas maginhawa para sa pag-aaral niya. Inayos? Humarap ako sa kanya. Ang pagtatapon mo sa mga dokumento ng trabaho ko sa balkonahe ay tinatawag mong inayos? Sumabat si Aling Lydia. Naku,
Mga papel lang yan. Anong halaga niyon? Mas importante ang bata. Tita ka niya pero napakadamot mo. Pati mesa at upuan pinagdadamot mo sa pamangkin mo? Huminga ako ng malalim. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Ang condo unit na ito ay sarili kong pag-aari. Binili ito ng mga magulang ko para sa akin bago tayo ikasal. At may pinirmahan tayong prenuptial agreement kaya walang habol dito si Paulo. Mula sa bayarin sa kuryente, tubig, association dues, hanggang sa mga kasangkapan, ako lahat ang nagbabayad. Walang sinuman ang may karapatang magdala ng ibang tao rito nang wala ang pahintulot ko. Ang batang si Junjun ay ngayon lang nag-angat ng ulo. At ngumunguya siya nang malakas at nagsalita ng isang bagay na nagpainit ng dugo sa buong katawan ko. Sabi ni Lola, itong bahay daw, sa huli, mapupunta rin kay Tito Paulo. Bakit ang strikto mo, tita? Tiningnan ko siya. Isang bata na hindi magiging bastos ng ganyan kung hindi tinuruan. Inuulit lang niya ang mga bagay na isinaksak ng mga matatanda sa isip niya. Binalingan ko si Paulo. Ngayong gabi, ihatid mo ang pamangkin mo. Pabalik. Kung gusto niyong alagaan, umupa kayo ng kwarto o dalhin niyo sa bahay ni Kuya Ricky. Hindi ako papayag na dito siya tumira. Naging madilim ang mukha ni Paulo. Angela, wag kang masyadong OA. Pamangkin ko siya. Hindi ko pwedeng hayaan siyang palaboy-laboy. At hindi ko rin pwedeng hayaan na may umagaw sa bahay ko. Inilapag ni Aling Lydia nang malakas ang plato ng mangga sa mesa. Ang tunog ng salamin sa salamin ay nakakairita. Ang sama naman ng pananalita mo. Bahay mo! Bahay mo! 3 taon ka ng kasal, pero ang turing mo sa amin ay parang ibang tao. Anong klaseng babae ka? Makasarili. Hindi mo man lang mabigyan ng apo ang pamilya ng asawa mo, tapos gusto mo pang palayasin ang pamangkin ko. Ang mga salitang iyon ay parang isang lumang patalim na matalas pa rin. 3 taon ang aming kasal, at hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nakarinig ng mga parinig dahil wala pa kaming anak. Walang sinuman sa pamilya niya ang nakakaalam, o mas tamang sabihin, walang gustong malaman na ang may problema. At kailangang magpagamot ay si Paulo, hindi ako. Pinrotektahan ko ang kanyang dignidad. At ang kapalit ay mga panlalait na ibinato sa akin. Tiningnan ko si Aling Lydia. At bawat salita ko ay malamig na parang yelo. Nay, pwede niyo akong insultuhin. Pero hindi niyo pwedeng gamitin ang pananahimik ko bilang lisensya para tapakan ako. Nanlaki ang mata ni Alang Lydia. Sumasagot ka na sa biyanan mo? Nakikipag-usap ako sa taong basta na lang umangkin sa bahay ko. Mabilis siyang sumugod. Mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Isang malakas na PLA. Ang umalingaw-ngaw sa sala. Tumagilid ang mukha ko. At nag-init ang kalahati nito. Umugong ang aking tainga. Sa loob ng ilang segundo, parang humina ang lahat ng tunog. Ang ingay ng laro, ang paghinga, ang pagmumura ni Aling Lydia lahat ay lumabo. Tanging ang matinding sakit mula sa aking pisngi hanggang sa puso ang naramdaman ko. Dahan-dahan akong lumingon. Nandoon lang si Paulo. Nakita niya ang lahat, pero hindi siya lumapit para tulungan ako o sabihin man lang ang isang salita para ipagtanggol ako. Kumunot lang ang noo niya at bumuntong hininga. Mainitin lang ang ulo ni nanay. Tiningnan ko ang lalaking humawak sa kamay ko noong araw ng aming kasal, na nangakong bibigyan ako ng isang mapayapang tahanan. Ngayon ko lang nalaman na ang tahanang iyon ay ako lang pala ang nag-iisang nagtayo, habang siya ay naghihintay lang ng araw na dalhin ang buong angkan niya para tumira. Nakita ni Aling Lydia na tahimik ako, kaya lalo siyang nagmalaki. Kung hindi mo kaya, lumayas ka. Sapat na ang anak ko sa bahay na to. Kung magaling ka, lumayas ka rito. At huwag kang mag-abalang magdala ng kahit ano. Hinawakan ko ang aking pisngi. Nanginginig ang aking mga daliri. Pero kakaiba, ang galit sa loob ko ay biglang humupa. Hindi ito nawala. Nagyelo lang ito. At naging isang nakakatakot na kalamigan. Tiningnan ko siya, si Paulo. At sa huli, ang batang si Junjun na may hawak na chichirya sa sofa. Sige. Kumunot ang noo ni Paulo. Anong sabi mo? Ngumiti ako.
Sabi ko, pagbibigyan ko kayo. Natigilan sandali si Aling Lydia. At pagkatapos ay ngumisi. Mabuti kung marunong kang umintindi. Sige, mag-impake ka na ng mga damit mo at umalis ka na. Hindi ako umiyak at hindi na rin ako nagpaliwanag. Pumasok ako sa aming kwarto. Kinuha ang aking national ID, ang notarized copy ng titulo ng lupa, ang OR, CR ng sasakyan, mga bank card, susi ng kotse, at ang backup laptop mula sa maliit na safe. Hindi ako kumuha ng damit, makeup, o anumang palamuti. Dahil alam kong bukas ng umaga lahat ng pag-aari ko ay babalik sa aking mga kamay. Nang lumabas ako mula sa kwarto, hinarang ako ni Paulo. Angela, wag mong palakihin to. Galit lang si nanay kanina. Saan ka pupunta sa ganitong oras? Tumingala ako sa kanya. Paolo, tandaan mong mabuti ang sinabi ng nanay mo. Sinabi niyang lumayas ako, kaya lalayas ako. Pero mula sa sandaling ito, wala nang kahit isang sentimo mula sa akin ang para sa inyo sa bahay na to. Nagbago ang kanyang mukha. Anong gagawin mo? Umilag ako sa kamay niyang susubok na pigilan ako. Bukas, malalaman mo. Lumabas ako ng pinto. Sa likuran ko, sumisigaw pa rin si Aling Lydia. Kung aalis ka, wag ka nang babalik para makiusap na pumasok. Hindi ako lumingon. Ang pagsara ng pinto sa likuran ko ay may mahinang tunog. Pero para sa akin, ito ay parang tunog ng isang yugto ng buhay na nadurog. Bumaba ako sa basement parking at sumakay sa kotse, sa salamin ng bintana. Tumingala ako sa 16th floor. Ang ilaw sa aking unit ay bukas pa rin. Ang dilaw na liwanag mula sa bintana na dati nagbibigay sa akin ng init ay ngayon ay nagdudulot na lang ng pagkasuklam. Nasa loob sila, sa aking sofa, sa aking opisina, sa ilalim ng bubong na pinaghirapan ng mga magulang ko para sa kanilang anak na babae. Akala nila, sa isang sampal at isang salitang lumayas, magiging wala na akong pag-aari. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang building administration. Hello? Ako si Angela Reyes, ang may-ari ng Unit 1608, Tower B. Sa kasalukuyan, may mga taong iligal na nakatira sa aking unit at sinisira ang aking mga ari-arian. Mula sa sandaling ito, hinihiling kong i-deactivate ang access sa mga secondary resident cards at itigil ang anumang serbisyo na hihilingin mula sa unit nang walang kumpirmasyon mula sa akin. Bukas, alas 9 ng umaga, pupunta ako kasama ang aking abogado at mga pulis mula sa barangay para ayusin ito. Ang nasa kabilang linya ay natahimik ng ilang segundo at sumagot agad. Opo, Ma'am Angela, nakuha po namin ang inyong request bilang may-ari ng unit. David, kailangan ko ng tulong mo sa paghahanda ng petition for annulment. Isang petisyon para sa proteksyon ng aking separate property at isang special power of attorney para makipag-ugnayan sa building administration. At tungkutan 300,000 pesos na hiniram ng kapatid ni Paulo para sa negosyo, may promissory note at pirmado ni Paulo bilang guarantor. Pakisimulan na ang proseso para singilin sila. Isang tanong lang ang binitiwan ni Attorney David. Sigurado ka na ba, Angela? Tiningnan ko ang bahagyang pamumula sa aking pisngi na nakikita sa rearview mirror. Hindi pa ako naging ganito kasigurado sa buong buhay ko. Ang gabi sa Maynila ay maliwanag pa rin. Ang mga sasakyan sa kalsada ay siksikan. Ang mga busina ay malakas pa rin. At ang mga tao ay nagmamadali. Ako lang. Pagkatapos ng 3 taong pagtitiis, ang nakaramdam ng kakaibang kapayapaan sa aking puso. Pinaandar ko ang kotse at umalis sa condominium. Sa likod ko, ang ilaw sa 16th floor ay bukas pa rin. Akala nila, nanalo na sila. Pero alam kong ang selebrasyon ng pamilya ng asawa ko ay nagsisimula palang magwakas. Nagmanaw ako papunta sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Isang lugar na iniwan sa akin ng mga magulang ko bago ako ikasal. Hindi malaki ang apartment, mahigit 40 square meters lang, at nasa isang tahimik na eskinita. Pero nang buksan ko ang pinto at pumasok, naramdaman ko na parang nakatakas ako. Mula sa isang silid,
na walang hangin, walang maririnig na pananermon ni Aling Lydia. Walang peking pagbubuntong hininga ni Paulo. Walang estrangherong bata na nakahiga sa aking sofa, na parang siya ang may-ari. Tanging ang amoy ng lumang kahoy, ang dilaw na ilaw, at ang magalang na katahimikan ang nandoon. Inilapag ko ang folder ng mga dokumento sa mesa, pumasok sa banyo, at tiningnan ang sarili sa salamin. Ang bakas ng sampal sa kaliwang pisngi ko ay nagsisimula ng mamaga at mamula. Kitang-kita ang 5 daliri. Tinitigan ko ito ng matagal. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil gusto kong tandaan. Tandaan ng mabuti ang presyo ng 3 taong pagtitiis. Tandaan ang sandali, kung saan ang asawang pinagkatiwalaan ko ay nanatiling tahimik habang pinapanood ang kanyang ina na sinasakta ng asawa nito. Kayang patawarin ng isang babae ang kahirapan, ang pagiging clumsy, kahit na ang maliliit na pagkakamali. Pero kapag pinili ng isang lalaki na manahimik sa harap ng sakit ng kanyang asawa, patay na ang pagsasamang iyon. Ang telepono ko ay walang tigil sa pag-vibrate. Ang pangalan ni Paulo ay paulit-ulit na lumalabas. Hindi ko sinagot. Pagkatapos ng 2 tawag, nagsimulang dumating ang mga text message. Angela, nasaan ka? Umuwi ka. Mag-usap tayo. Mainitin lang ang ulo ni nanay. Wala siyang masamang intensyon. Bakit mo pinutol ang access card ni nanay? Sinisigawan niya ako rito. Bata pa si Junjun, wag mo siyang takutin. Binasa ko ang bawat linya. At nanlamig ang aking puso. Walang isang salitang sorry. Walang tanong kung nasaktan ba ako. Sa isip ni Paulo noon, ang mahalaga lang ay ang kahihiyan ng ina niya, ang abala sa pamangkin niya. At ako, na sinampal sa sarili kong bahay, ay itinuturing pa ring OA. Binuksan ko ang camera app para sa condo unit sa BGC. Dati, nagpakabit lang ako ng camera para bantayan ang alaga kong pusa tuwing may business trip ako. Hindi ko inaasahan na ngayon. Ito ang magiging pinakamahusay na saksi sa isang dula ng pamilya. Lumabas sa screen ang maliwanag na sala. Si Aling Lydia ay nakaupo sa gitna ng sofa. Nakapatong ang mga paa sa center table. Hawak ang remote ng TV. Si Junjun ay nakaupo sa sahig. Nagbukas ng isa pang pakete ng chichirya. Si Paulo ay nakatayo malapit sa balkonahe. Hawak ang telepono, mukhang iritado. Malakas na nagsalita si Aling Lydia. Hayaan mo siya. Babae lang yan. Magtatampo ng ilang araw tapos babalik din yan. Ganyan kalaking bahay. Ganyan kagandang mga gamit. Kaya ba niyang iwan yan? Kumunot ang noo ni Paulo. Nay, hinay-hinay ka rin sa pagsasalita. Kinya-cancel niya ang access card mo. Bukas, kailangan mong tumawag sa security para makapasok at makalabas. Ngumisi si Aling Lydia. Kung i-cancel niya, kumuha ka ng bago. Asawa ka niya. Anong kinakatakot mo? Sa bahay ng mag-asawa, may parte rin ang asawang lalaki. Sinasabi ko sa'yo, ang babaeng baog ay dapat marunong lumugar. Kapag lalo mong pinagbibigyan, lalo kang aabusuhin. Hinigpitan ko ang hawak sa telepono. Ang mga salitang iyon ay hindi na nakakapagpaiyak sa akin. Mas lalo lang nitong pinatatag ang kamay ko habang pinipindot ang save button para sa video. Natahimik sandali si Paulo at bumulong. Pero nakapangalan kay Angela ang titulo. Inihampas ni Aling Lydia ang kamay sa sofa. Kahit pa nakapangalan sa kanya, asawa ka niya. Kaya ang pag-aari niya ay pag-aari mo na rin. Anong batas ang nagbabawal sa biyenan na tumira sa bahay ng anak niya? Napatawa ako ng mahina. Ang pinaka nakakatakot ay hindi ang kasakiman, kundi ang kamangmangan na nababalot ng kumpiyansa. Hindi nila naiintindihan ang batas, pero naniniwala silang ang luha, edad, at ang salitang pamilya ay kayang palitan ang anumang dokumento. Ipinadala ko ang video kay Attorney David kasama ang isang mensahe. Attorney, pakisave po ito. Baka magamit bukas. Wala pang 1 minuto. Nag-reply siya. Sapat na ito para patunayang alam nilang separate property mo ang unit. Pero pilit pa rin nilang inaangkin. Magpahinga ka na, Angela. Darating ako bukas sa tamang oras. Ibinaba ko ang telepono
at nagtimpla ng mainit na tsaa. Ngunit hindi pa ako nakakaupo. Nang matagal, umilaw na naman ang telepono ko. Sa pagkakataong ito, ang nanay ko ang tumatawag. Tiningnan ko ang pangalan niya at biglang nangilid ang luha sa aking mga mata. Ayokong mag-alala siya, pero ayoko na ring magsinungaling. Nay, isang salita pa lang, naramdaman na ng nanay ko. Angela, anak, umiiyak ka ba? Hindi po, Nay. Pagod lang po ako. May ginawa ba sa'yo si Paulo? Natahimik ako. Sa kabilang linya, bumuntong hininga ang nanay ko. Umuwi ka rito sa bahay. Ngayon din. Nay, nasa apartment na po ako sa Quezon City. Mag-video call ka. Gusto kong makita ang mukha mo. Nag-alinlangan ako ng ilang segundo. Bago pinindot ang video call. Nang kumonekta ang tawag, nakita kong namula agad ang mga mata ng nanay ko. Tiningnan niya ang pamamaga sa aking pisngi at nanginginig ang kanyang mga labi. Sinong nanakit sa'yo, anak? Mahina kong sagot. Ang biyanan ko po. Hindi umiyak ang nanay ko. Tinitigan niya ako ng matagal. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at galit. Pinalaki ka namin ng tatay mo, hindi para saktan ng iba. At sabihan kang magtiis. Makinig ka sa akin. Anak, mula bukas, huwag kang magpapadala sa awa. Ang bahay ay sayo. Ang dangal mo ay sayo. At ang buhay mo ay sayo. Hindi nakakatakot mawala ng asawa. Ang nakakatakot ay mawala ang sarili mo. Ang mga salitang iyon ay parang isang kamay na humahaplos sa likod ko. Buong gabi akong nagpakatatag. Pero nang marinig ko ang boses ng nanay ko, doon lang tumulo ang aking mga luha. Alam ko po, pupunta kami ng tatay mo sa Maynila, bukas ng umaga. Wag na po, Nay. Kaya ko na po itong ayusin. Naging seryoso ang boses ng nanay ko. Iba yung kaya mong ipagtanggol ang sarili mo, anak. At iba rin yung nandito kami ng tatay mo para suportahan ka. Yumuko ako. At tumulo ang mga luha sa aking kamay. Sa loob ng 3 taon, sinubukan kong maging isang maunawaing manugang, isang matiising asawa. Dahil ayokong malungkot ang mga magulang ko. Lahat ng problema ay itinago ko. Akala ko, ang pananahimik ay paraan para mapanatili ang kapayapaan. Ngunit ngayon ko lang nalaman, ang pananahimik ay nagpapaisip lang sa iba na wala akong kakampi. Noong gabing iyon, hindi ako agad natulog. Binuksan ko ang laptop at hinanap ang bawat resibo, bawat transaksyon sa bangko, bawat halagang ibinigay ko sa pamilya ng asawa ko. Hospital bill ni Aling Lydia, 70,000 pesos. Tuition ni Junjun noong nakaraang taon, 25,000 pesos. Pag-aayos ng bubong sa bahay nila, sa Pampanga, 100,000 pesos. Pautang sa kapatid ni Paulo, si Ricky, para sa cellphone shop, 300,000 pesos. Habang tinitingnan ko, lalo akong nanlalamig. Dati, akala ko ang mga halagang iyon ay tulong at utang na loob. Ngayon, para silang mga lubid na gumagapos sa akin. Bawat bigay ko, mas lalo silang lumalapit at umaabuso. Sa huli, hindi lang pera ko ang gusto nila, kundi pati ang bahay ko, ang pananahimik ko, at ang aking dangal. Halos 12:00 ng hating gabi, tumawag si Paulo, gamit ang isang hindi pamilyar na numero. Sinagot ko. Binuksan ang voice recorder. Paos ang kanyang boses. Angela, wag mo nang idamay ang abogado. Pwede naman nating ayusin to ng pribado. Nagtanong ako. Ayusin ng pribado? Noong sinampal ako ng nanay mo, itinuring mo ba akong pamilya? Natahimik siya ng ilang segundo. Alam kong mali si nanay. Pero isipin mo rin ako, sa isang banda, nanay ko. Sa kabilang banda, asawa ko. Nahihirapan ako. Hindi ka nahirapan. Pumili ka na. Angela, pinutol ko siya. Bukas, 9:00 ng umaga, babalik ako para bawiin ang bahay. Ihanda mo ang mga ID ng nanay mo at ng pamangkin mo. At ikaw, ihanda mo ang sarili mo para pirmahan ang annulment petition. Agad nagbago ang tono ni Paulo. Tinatakot mo ba ako? Ipinapaalam ko sa'yo, sa kabilang linya,
Inagaw ni Aling Lydia ang telepono. At ang matinis niyang boses ay tumagos sa speaker. Hoy, babae! Akala mo dahil may pera ka, kaya mo nang gawin lahat? Sinasabi ko sa'yo, hindi ako aalis dito. Kahit sino pang dalhin mo bukas. Uupo ako sa gitna ng bahay na to. Tingnan natin kung sino ang mangangahas. Nagalawin ang isang biyenan. Pinikit ko ang aking mga mata. At sinabi ang bawat salita. Sige, umupo ka lang. Pero mula bukas, ang batas na ang magpapasya kung saan ka uupo. Pinatay ko ang tawag at binlock ang numerong iyon. Sa labas ng bintana, malalim na ang gabi sa Maynila. Kumunti na ang mga ilaw. Nakaupo ako sa gitna ng maliit kong apartment. Sa harap ko ay mga dokumento. At sa likod ko ay isang pagsasamang guguho na. Kakaiba. Hindi na ako natatakot. Siguro, natatakot lang ang isang tao kapag may pag-asa pa. Kapag patay na ang pag-asa, ang natitira ay kalinawan ng isip. Kumuha ako ng ice pack para sa pisngi ko at nagbukas ng bagong dokumento sa computer. Ang unang linya na tinype ko ay request for barangay and police assistance to handle illegal occupancy and trespassing to property. Bawat letra ay malinaw at desidido. Tulad ng desisyon sa puso ko. Bukas, babalik ako sa bahay na iyon. Hindi para makiusap na pumasok, kundi para paalisin ang lahat ng nagpalayas sa akin mula sa sarili kong tahanan. Kinaumagahan, gumising ako ng 6:00. Kahit halos hindi ako nakatulog, ang pasa sa aking pisngi ay naging bahagyang kulay ube na. Hindi na ito kasing hapdi ng kagabi. Pero sapat na ito para ipaalala sa akin na hindi ako dapat maging mahina. Nagsuot ako ng puting blouse, itim na slacks, at tinalian ang buhok ko. Hindi ako nag-makeup. At hindi ko sinubukang magmukhang kaawa-awa. Gusto kong humarap sa kanila sa aking pinakamalinaw at pinakadesente na anyo. Bilang isang may-ari, nababawiin ang kung ano ang sa kanya. 8:20 a.m. Dumating si attorney David sa lobby ng apartment ko sa Quezon City. Nakasuot siya ng gray suit, may dalang makapal na folder. Nang makita niya ang pasa sa mukha ko, naging seryoso ang kanyang tingin. Inihanda ko na ang lahat ng dokumento. Notarized copy ng titulo, deed of sale, bago kayo ikasal. Mga pruweba ng bayad mula sa account ng mga magulang mo. Ang request for assistance, at ang video kagabi. Tumango ako. Paano ang mga pulis? Nakausap ko na sila. Magpapadala sila ng tao para maging saksi. Kinumpirma na rin ng building admin na ikaw ang nag-iisang may-ari. Hinigpitan ko ang hawak sa bag. Tara na. Habang pabalik kami sa BGC, tahimik kong pinanood ang syudad. Ang mga kalsada ay abala. Mga taong nagmamadali sa trabaho. Naghahatid ng anak sa eskwela. Bumibili ng kape. Lahat ay normal. Pero ang buhay ko, sa isang gabi, ay lumiko sa ibang direksyon. Ngunit habang papalapit kami sa kondo, lalong tumatahimik ang puso ko. Hindi na ako ang babaeng pinalayas kagabi na puno ng kahihiyan. Ako ang legal na may-ari ng bahay na iyon, at may karapatan akong protektahan ang sarili ko. Sakto 9:00. Kasama ko si attorney David. 2 staff mula sa building admin. Isang pulis. At isang locksmith sa harap ng Unit 1608. Ang hallway ng 16th floor ay malinis, maliban sa harap ng pinto ko na puno ng kalat. Balat ng biskwit, plastic bags, isang pares ng tsinelas ng bata na may putik, at mga ginamit na tissue. Tiningnan ko ito, at bahagyang ngumiti. Isang gabi pa lang. Ginawa na nilang basurahan ang harap ng pinto ko. Ginamit ko ang aking access card. Error. Sinubukan ko ang susi. Pinalitan na ang lock. Tiningnan ako ng staff ng admin. Ma'am Angela, kagabi po, pagkaalis ninyo, tumawag si Sir Paulo ng locksmith para palitan ng doorknob. Akala po ng guard, may pahintulot ninyo, kaya hindi napigilan. Agad itong isinulat ni Attorney David. Ang pagpapalit ng lock nang hindi ikaw ang may-ari ay isang hadlang sa karapatan sa ari-arian. Gagawa tayo ng report. Tiningnan ko ang malamig na pinto. At wala na akong naramdamang kahit ano.
Nag-doorbell ako. 1, 2, 3 beses. Sa loob, may narinig akong mga yabag at ang magaspang na boses ni Aling Lydia. "Sino yan?" Sumagot ako. "Ako to, si Angela." Natahimik sa loob. Tapos, ay ngumisi siya. "Bumalik ka pa pala? Kung gusto mong pumasok, mag-sorry ka muna sa biyenan mo, titingnan ko." Tiningnan ko ang pulis. Lumapit siya at nagsalita ng may awtoridad. "Kami po ay mga pulis. Pakiusap, buksan ninyo ang pinto para makipag-usap." Nagkagulo sa loob. Narinig ko ang boses ni Paulo. "Nay, buksan mo." May pulis nga, pero sumigaw pa rin si Aling Lydia. "Ano ngayon kung pulis? Bahay to ng anak ko. Anong krimen ang ginagawa ko?" Nagsalita si Attorney David ng malinaw. Ang Unit 1608 ay separate property ni Ma'am Angela Reyes, nakuha bago ang kasal, at protektado ng prenup, kaya hindi ito conjugal property. Ang inyong illegal na paninirahan, pagpapalit ng lock, at paggalaw ng ari-arian ng may-ari nang walang pahintulot, ay may mga senyales ng paglabag sa karapatan sa ari-arian. Buksan ninyo ang pinto sa loob ng 3 minuto para sa isang opisyal na report. Kung hindi, may karapatan ang may-ari na ipasira ang lock sa harap ng mga awtoridad. Sa pagkakataong ito, wala nang sumagot. Tanging tunog ng mga nahuhulog na bagay at ang mahinang boses ni Paulo. "Nay, sinabi ko na sayo, wag mong palitan ng lock." Sumigaw si Aling Lydia. "Anong kinakatakot mo? Asawa mo yan." Tiningnan ko ang relo. 1 minuto pa. Pagkasabi ko noon, bumukas ang pinto. Si Paulo, magulo ang buhok, gusot ang damit, at may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Sa likod niya, si Aling Lydia, nakapamaywang. Si Junjun ay nagtatago sa likod ng sofa. May hawak pa ring cellphone. Ang amoy mula sa loob ay nakakasuka. Sa isang gabi lang, ang sala ay naging napakadumi. Sa mesa, may mga styrofoam box, lata ng soft drinks, balat ng prutas. Ang puting carpet na binili ko ng halos 80,000 pesos ay may mantsa ng toyo o kung anong sauce. Ang mga throw pillow ay mamantika at ang sahig ay puno ng mumo. Pumasok ako. Ang tunog ng aking takong sa sahig ay mahina, pero parang huminto ang lahat. Tinuro ako ni Aling Lydia. "Ang kapal ng mukha mong magdala ng mga tagalabas para takutin ang biyenan mo. Mayaman ka nga. Bastos ka naman." Naging seryoso ang boses ng pulis. "Ginang, manahimik po kayo. Narito kami para maging saksi at gumawa ng report, hindi para makinig sa pagmumura." Natigilan si Aling Lydia, pero galit pa rin ang mga mata. Tiningnan ako ni Paulo, at bumaba ang boses. "Angela, misunderstanding lang ang nangyari. Bakit kailangan mong palakihin to? Pag-uusapan tayo ng mga kapitbahay." Humarap ako sa kanya. "Kagabi, sinabi ng nanay mo na lumayas ako. Ngayon, bumalik ako bilang may-ari. Anong nakakatawa roon?" Nagkibit balikat siya. Alam kong mali si nanay. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Tiningnan ko siya ng diretso. "Ang nanakit sa akin ay ang nanay mo. Ang nanood lang ay ikaw. Hindi ka pwedeng humingi ng tawad para sa iba." Narinig ito ni Aling Lydia at sumabat. "Ano ngayon kung sinampal kita? Manugang ka, tinuturuan lang kita." Noong araw, mas malala pa ang naranasan ko bilang manugang. Napatawa ako, pero malamig ang mga mata ko. Ang pagtitiis ninyo ay desisyon ninyo. Huwag niyo akong piliting manahin ang kahihiyang iyan. Natahimik ang buong silid. Inilapag ni Attorney David ang folder sa mesa at binuklat ito sa harap ni Paulo. "Sir Paulo, ito ang formal na notice na humihiling na itigil ninyo ang inyong illegal na paninirahan. Ito ang petition for annulment. At ito ang demand letter para sa 300,000 pisong utang ng kapatid ninyo kung saan kayo ang guarantor. Lagpas na ang unang due date noong nakaraang linggo. Kung hindi ito aayusin ngayon, magsasampa kami ng kasong sibil at hihilingin na i-freeze ang inyong mga bank account." Namutla si Paulo. "Angela,
Tulong ko yun kay Ricky noong gipit siya. Bakit mo ito ginagamit ngayon? Sumagot ako. Noong umutang. Tulong. Ngayong hindi nagbabayad. Utang na. Kailangan mo ba talagang maging ganito kawalang puso? Hindi. Natututo lang akong maging malinaw. Tulad ng itinuro ninyo sa akin kagabi. Inagaw ni Aling Lydia ang mga papel sa mesa. Ngunit pinigilan siya ng staff ng admin. Nagsimula siyang sumigaw. Diyos ko! Ang sama ng manugang ko! Gusto niyang palayasin ang biyenan at pamangkin niya. Kinuha ko ang cellphone ko at pinatugtog ang video kagabi. Malakas ang volume. Ang boses ni Aling Lydia ay umalingaw-ngaw. Kung hindi mo kaya, lumayas ka. Sapat na ang anak ko sa bahay na to. Nanigas ang mukha niya. Pinatay ko ang video. Lumayas na ako. Ngayon, kayo naman. Biglang sumigaw si Junjun. Hindi ako aalis. Dito ako mag-aaral. Sabi ni Lola. Bahay ko rin to. Tiningnan ko ang bata. Bata pa siya, pero ang kanyang pagiging abusado ay pinalaki ng kasakiman ng mga matatanda. Walang sino man ang may karapatang mangako sa'yo ng isang bagay na hindi sa kanila. Hinawakan ako ni Paulo sa braso. Halos nagmamakaawa. Angela, kahit man lang hayaan mong matapos ni Junjun ang school year. Kawawa naman siya. Inalis ko ang kamay ko. Ang pinakakawawa ay isang batang tinuruan na pwede niyang makuha ang gamit ng iba gamit ang pag-iyak at relasyon sa pamilya. Natigilan siya. Na para bang ngayon lang niya ako nakilala. Binalingan ko ang building admin. Pakirecord po ang kasalukuyang estado ng unit. Lahat ng wala sa titulo, walang kontrata sa upa, at walang pahintulot mula sa may-ari, mangyaring umalis ngayong araw. I-cancel ang lahat ng secondary access cards. At palitan ang lock pagkaalis nila. Umupo si Aling Lydia sa sahig, umiiyak, at hinahampas ang hita. Hindi ako aalis. Mamamatay ako rito para masaya ka. Tiningnan ko siya, at kalmado ang boses ko. Kung gusto ninyong humiga, sige lang, pero isusulat sa report na sadyang nanggugulo kayo, at hinahadlangan ang may-ari na gamitin ang kanyang ari-arian. Hindi na ako ang manugang na pwede ninyong sigawan. Ako na ang magsasampa ng kaso laban sa inyo, umatras si Paulo. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na takot sa kanyang mga mata. Dahil sa wakas, naintindihan na niya. Ang babaeng nagtiis, dahil sa pagmamahal sa kanya, ay wala na. Si Aling Lydia ay humiga sa gitna ng sala, yakap ang sarili, at walang tigil sa pag-ungol na parang siya ang biktima ng karahasan. Kung ako ito 1 taon na ang nakalipas, siguro'y nataranta na ako. Kumuha ng tubig, tumawag ng ambulansya, at sisisihin ang sarili ko sa pagiging masyadong matigas. Pero noong umagang iyon, nanood lang ako. Hindi dahil masama ako, kundi dahil sanay na ako sa ganitong palabas. Tuwing hindi niya nakukuha ang gusto niya, nagkukunwari si Aling Lydia na may sakit. High blood, atake sa puso, pagkahilo, hirap sa paghinga. Lahat ng sakit na iyon ay laging lumalabas sa tamang pagkakataon. Lumuhod si Paulo para tulungan ang ina. Puno ng pag-aalala ang mukha. Nay, anong nangyayari sa inyo? Huwag niyo akong takutin. Bahagyang iminulat ni Aling Lydia ang mga mata. At nang makitang kalmado pa rin ako, lalo niyang nilakasan ang pag-ungol. Paolo, anak, mamamatay na ako. Ang asawa mo. Tinutulak niya ako sa bingit ng kamatayan. Gusto niyang mamatay ako para maangkin niya lahat ng ari-arian mo. Tiningnan ko si Paulo. Kung gusto mong tumawag ng ambulansya, tumawag ka. Pero kailangang lumabas ng pasyente sa unit ko bago pumunta sa ospital. Hindi ko pipigilan. Natigilan si Aling Lydia. Malinaw na hindi niya inaasahan ang sasabihin ko. Kung pipigilan ko siya, pwede siyang sumigaw na wala akong utang na loob. Kung luluhod ako sa awa, mananatili siya. Pero dahil binuksan ko ang daan para sa kanya papuntang ospital, wala na siyang dahilan para manatili rito. Lumapit ang pulis at nagtanong. Ginang, kailangan niyo po ba ng tulong medikal? Tatawag po kami ng ambulansya kung kailangan. Agad na bumangon si Aling Lydia, sa bilis na kahit si Junjun ay nagulat. Hindi kailangan.
Hindi ako aalis. Malakas ako. Kailangan kong manatili rito. Para bantayan ang bahay ng anak ko. Isinulat ito ni Attorney David sa report. Ang residente ay kumumpirmang hindi niya kailangan ng tulong medikal at patuloy na tumatangging umalis sa ari-arian ni Ginang. Angela Reyes. Nagbago ang mukha ni Aling Lydia. Napagtanto niyang bawat salita niya ay nagiging ebidensya. Hinila ako ni Paulo sa isang tabi. Bumubulong. Angela, pinapatay mo ako sa ganitong paraan. Si nanay, probinsyana, hindi niya naiintindihan ang batas. Ikaw na may pinag-aralan. Bakit hindi ka magbigay? Tiningnan ko siya, at bigla siyang naging estranghero at kaawa-awa. Gusto niya akong maging edukada para kumita ng pera. Maging maalam para asikasuhin ang lahat. Pero tuwing ginagamit ko ang kaalaman ko para protektahan ang sarili ko, sinasabihan niya akong magbigay. 3 taon na akong nagbibigay, Paolo. Nagbigay ako hanggang sa puntong akala ng nanay mo ay wala akong hangganan. Hanggang sa puntong akala mo, ang bahay ko ay pag-aari na ng pamilya Gomez. Pinigilan niya ang pagsasalita. Pero si Junjun, bata lang siya. Walang kasalanan ang bata na ipinanganak sa isang sakim na pamilya. Pero may kasalanan ang mga matatanda na nagtuturo sa kanya na maging sakim. Sa sandaling iyon, biglang ibinato ni Junjun ang remote ng TV sa sahig. Nabasag ito. Gumulong ang mga baterya sa paanan ko. Ayaw ko sa'yo, tita. Masama ka, sabi ni Lola. Baog ka kaya naiinggit ka sa akin. Natahimik ang buong silid. Namutla si Paulo. Mabilis na hinila ni Aling Lydia ang bata. Pero huli na. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa gitna ng silid, na parang isang baldeng maruming tubig na ibinuhos sa dangal ng lahat ng naroroon. Pinulot ko ang isang baterya at inilapag sa mesa. Narinig mo ba yon, Paolo? Iyan ang itinuturo ng nanay mo sa pamangkin mo tungkol sa asawa mo. Yumuko si Paulo at hindi sumagot. Ngumiti ako ng mapait. Tama lang. Natututo ang bata sa matanda. Natututo ang asawa na manahimik. At natututo ang isang pamilya na sipsipin ang dugo ng iba at tawagin itong pagmamahal. Sumigaw si Aling Lydia. Huwag kang magsalita ng masama. Humingi ba kami sayo? Kusa kang nagbigay ng pera. Tapos ngayon isusumbat mo? Tumingin ako kay Attorney David. Attorney? Pakibasa po ang listahan ng mga gastos. Binuklat ni Attorney David ang folder. Ang boses niya ay malinaw sa magulong sala. Noong ika-12 ng Mayo ng nakaraang taon, nag-transfer si Ganeng, Angela Reyes, ng 70,000 pesos para sa hospital bill ni Ganeng, Lydia Gomez. Noong ika-28 ng Hulyo, 100,000 pesos para sa pag-aayos ng bahay sa Pampanga. Noong ika-10 ng Setyembre, 25,000 pesos para sa tuition ni Junjun Gomez. Noong ika-4 ng Nobyembre, nagpautang ng 300,000 pesos kay G. Ricky Gomez para sa negosyo, kung saan si G. Paolo Gomez ang guarantor. Bawat halaga na binasa, lalong namumutla si Paulo. Si Aling Lydia ay natahimik at pagkatapos ay nagsalita, pera yan ang manugang para sa pamilya ng asawa niya. Hindi siya makasagot. Nagsimulang kumuha ng litrato ang staff ng admin. Bawat mantsa sa carpet, bawat nabasang folder sa balkonahe, bawat gamit na inilipat, ay naitala. Nang buksan nila ang isang kahon, nakita ko ang isang mahalagang kontrata sa kliyente na nabasa. Lumapit ako. Nanginginig ang kamay. Hindi sa kahinaan, kundi sa galit. Ang mga dokumentong ito ay para sa isang proyekto na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Kung may anumang pinsala, hihilingin ko ang hiwalay na danyos. Mabilis na nagsalita si Paulo. Hindi ko alam na ganyan kahalaga. Inayos ko lang. Ang paggalaw sa ari-arian at mga dokumento ng trabaho ng iba nang walang pahintulot ay tinatawag mong pag-aayos? Hindi siya makasagot. Nang makitang walang nakatingin, kinuha ni Junjun ang tablet sa mesa at isinuksok sa kanyang backpack. Nakita ko ito sa salamin at agad na lumapit. Binuksan ko ang backpack. Naroon ang tablet ko
kasama ang isang pares ng wireless earbuds. Inilapag ko ito sa mesa at tiningnan si Paulo. Tinatangka ng pamangkin mong kunin ang mga gamit ko. Agad na binalingan ni Paulo si Junjun. Sino ang nagsabing kunin mo yan? Umiyak ang bata, sabi ni Lola. Lahat ng gamit dito, sa huli, mapupunta rin kay Tito. Kaya kinuha ko. Anong masama roon? Muli, ang bibig ng bata ang nagbunyag ng kasinungalingan. Namula si Aling Lydia, pero sumabat pa rin. Bata lang yan, anong alam niyan? Papansinin mo pa ba ang bata? Sumagot ako. Hindi ako pumapatol sa bata. Pumapatol ako sa matandang nagtatago sa likod ng bata para magnakaw. Naging seryoso ang pulis. Sir, Mrs., makipagtulungan po kayo sa amin. Kung magpapatuloy ang pagkuha ng ari-arian, nang walang pahintulot, kikilos kami ayon sa batas. Sa pagkakataong ito, talagang nataranta si Paulo. Hindi na siya tumitingin sa akin nang may paninisi, kundi bilang isang taong nasa bingit ng panganib. Hinila niya ang ina niya. Nay, mag-impake na kayo. Nanlaki ang mata ni Aling Lydia. Anong sabi mo? Sabi ko, mag-impake na kayo. Ang sigaw ni Paulo ay hindi inaasahan. Natigilan si Aling Lydia. Marahil, sa buong buhay niya, hindi pa siya nasigawan ng paborito niyang anak. Tumigil din sa pag-iyak si Junjun. Nanginginig na itinuro ni Aling Lydia ang anak. Dahil sa babaeng yan, pinalalayas mo ang sarili mong ina? Pinikit ni Paulo ang mga mata at basag ang boses niya. Gusto niyo bang mawalan ako ng trabaho? Ma-freeze ang pera ko? At humarap sa korte? Hindi sa akin ang bahay na to. Nay, narinig niyo ba? Hindi sa akin. Ang mga salitang iyon, sa wakas, ay lumabas. Huli na, pero sapat na para manigas si Aling Lydia. Ang lahat ng kanyang pagiging arogante ay nakasalalay sa paniniwalang may parte ang anak niya sa bahay na ito. Nang si Paulo na mismo ang tumanggi, para siyang nawalan ng paninindigan. Hindi ako natuwa. Natawa lang ako sa katotohanan. May mga taong nakakaintindi lang kapag ang pera at dangal na nila ang apektado. Nagsimulang mag-impake si Aling Lydia habang bumubulong ng mga sumpa. 3 malalaking sako ang inilabas, puno ng damit, tsinelas, gamot, at iba pang gamit. Nakatayo ako sa tabi, hindi inaalis ang tingin. Kung ano ang sa kanila, hinayaan ko. Kung ano ang sa akin, pinanatili ko. Nang tangkain ni Aling Lydia na kunin ang kumot sa kwarto, nagsalita ako. Iwanan mo yan. Ngumisi siya. Pati kumot, pinagdadamot mo? Oo, gamit ko yan, kaya pinahahalagahan ko. Nagngit-ngit siya sa galit, pero hindi na sumagot. 11 a.m. Nasa pinto na silang 3, dala ang kanilang mga gamit. Tiningnan ako ni Paulo, puno ng galit at pagmamakaawa. Angela, hahanap ako ng matutuluyan ngayong gabi. Bigyan mo ako ng ilang araw, tapos mag-usap tayo. Inabot ko sa kanya ang isang sobre na may kopya ng annulment petition. Ang kailangan nating pag-usapan, nasa loob na niyan. Mula ngayon, huwag ka nang babalik dito nang wala ang pahintulot ko. Dumura si Aling Lydia sa sahig. Masamang babae. Magsisisi ka. Tiningnan ko siya ng kalmado. Ang dapat magsisi ay kayo. Dahil kahapon, hindi lang ako ang sinampal ninyo. Sinampal ninyo rin palayo ang huling suporta ng anak ninyo. Bumukas ang elevator. Pumasok sila, mukhang mga talunang sundalo. Nang magsara ang pinto, humarap ako sa locksmith. Palitan niyo po lahat ng lock. Lagyan ng fingerprint, code, at alarm. Pumasok ako sa sala at tiningnan ang magulong bahay. Ngunit sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman kong tunay na akin ito. Pagkaalis ng locksmith, tumayo ako sa gitna ng sala at tiningnan ang paligid. Ang bahay na ito, na dati bawat sulok ay inalagaan ko, ang mga bulaklak sa estante, ang set ng tasa na bigay ng tatay ko, ang carpet na pinili ng nanay ko, ang desk na regalo ko sa sarili ko. Pagkatapos ng isang gabi, para itong dinaanan ng bagyo, tumawag ako sa professional cleaning service, sa isang furniture appraiser.
at ako mismo ang nag-ayos ng mga nabasang dokumento sa mesa. Bawat pahina ng kontrata ay parang bawat piraso ng tiwala na winasak. Hindi ako umiyak. Masyado nang mura ang luha sa bahay na ito. Bandang 3:00 ng hapon, nag-text si Attorney David na ipadala ko na ang demand letter para sa 300,000 pesos kina Ricky Gomez at sa garantor na si Paulo Gomez. Kung walang tugon sa loob ng 3 araw, isasampa na natin ang kaso. Nag-reply ako, gawin ang tamang proseso, walang kompromiso. Pagkatapos, tumunog ang telepono. Si Paulo, tiningnan ko ito at sinagot. Naka-speaker at recorder. Paos ang boses niya. Angela, masaya ka na ba? Nakaupo si nanay sa lobby. Umiiyak si Junjun at gustong umuwi. Ayaw silang paakyatin ng security. Kailangan mo ba talagang gawin to? Kalmado kong sinabi. Hindi na ninyo yan bahay. Pero asawa mo ako. Sa ngayon, malapit ng hindi. Natahimik siya. Angela, pakiusap. Hayaan mong manatili si nanay at si Junjun ng ilang araw. Maghahanap ako ng mauupahan. May isang buong gabi ka para isipin yan. Noong sinabi ng nanay mo na lumayas ako, may ilang segundo ka rin para pumili sa panig ng asawa mo. Nakapili ka na. Nay, matanda na si nanay. Matatanda na rin ang mga magulang ko. Pero hindi sila pumasok sa bahay ng iba para maghari-harian. Hindi siya makasagot. Narinig ko sa telepono ang sigaw ni Aling Lydia. Sabihin mo bumaba siya. Gusto ko siyang kausapin. Walang hiyang babae. Ngumiti ako ng mapait. Paolo. Narinig mo ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin naiintindihan ng nanay mo ang problema. Pagod na ako. Galit lang siya. Hindi. Sanay lang siyang sinusunod ng lahat. Pinatay ko ang tawag. Wala pang 1 minuto. May tumawag na naman mula sa ibang numero. Hindi ko sinagot. Sunod-sunod ang mga text, halo-halong paninisi, pagmamakaawa, at pagbabanta. Kinuhaan ko ito ng screenshot at ipinadala kay Attorney David. Mas marami, mas maganda, ang sagot niya. Noong hapong iyon, hindi ako umalis sa unit. Nagtrabaho ang cleaning service hanggang gabi. Nilabhan nila ang carpet. Inalis ang amoy, at nilinis ang bawat sulok. Nang buksan nila ang isang kahon, nakita kong basag ang case ng ilang computer parts at backup hard drive. Kinuhaan ko ito ng litrato, at itinala ang halaga ng pinsala. Hindi dahil wala akong pambili, kundi dahil gusto kong matuto sila ng isang prinsipyo. Ang sumisira ng gamit ng iba, ay dapat magbayad. Mga 8:00 ng gabi, tumawag ang admin. Ma'am Angela, ang pamilya ni Sir Paulo ay nakaupo pa rin sa lobby ng Tower B. Ang matanda ay nagsasalita ng hindi maganda at nakakaabala sa ibang residente. Sumagot ako, kung nanggugulo sila, gawin ninyo ang nararapat. Hindi ako ang garantor nila. Opo, naiintindihan po namin. Lumabas ako sa balkonahe. Ang siyudad ay puno na ng ilaw. Ang hangin ay bahagyang nagparamdam ng sakit sa aking pisngi. Hinawakan ko ang pasa, at naging kalmado ako. Siguro, ang parusa na nagpapagising sa tao ay hindi ang sigaw, kundi ang pagkatantong ang taong dating maawain ay nagsara na ng pinto. Halos 10:00, may alert ang kamera sa hallway. Binuksan ko ang telepono. Si Paulo, kasama si Aling Lydia at Junjun. Dala nila ang kanilang mga gamit. Malamang, nakisabay sila sa elevator. Tumingin si Paulo sa kamera. Namumula ang mga mata. Angela, buksan mo ang pinto. Alam kong nanonood ka. Hindi ako sumagot. Umupo si Aling Lydia sa sahig at nagsimulang umiyak. Diyos ko! Pinalayas ng manugang ang biyanan niya. Tingnan ninyo. Hinahayaan niyang magkasakit sa lamig ang matanda at bata. Binuksan ko ang speaker ng kamera. Aling Lydia, may kamera ang building at ang unit ko. Kung magpapatuloy kayo, tatawag ako ng security. Nagulat siya at nagsimulang magmura. Sino ang tinatakot mo? Biyenan mo ako? Mula nang sinampal ninyo ako, isa na lang kayong trespasser sa bahay ko. Lumapit si Paulo sa kamera. Nagmamakaawa. Angela,
Hindi ko maihatid si nanay sa probinsya. Wala nang biyahe. Si Ricky. Hindi sumasagot. Hayaan mo kaming matulog sa sala, kahit isang gabi lang. Tiningnan ko ang mukha niyang pagod. Marami siyang pagpipilian. Hotel? Motel? Mga kaibigan. Sanay lang siyang ako ang pinakamadaling daan. Nang magsara ako, tinawag niya itong kalupitan. May sahod ka. May telepono ka. May mga kamag-anak ka. Ayusin mo yan. Ngumisi siya. Ang wallet ko, naiwan sa loob. Pati ID ni nanay. Inilagay ko ang ID ng nanay mo sa isang sobre at iniwan sa front desk. Pwede mong kunin. Ang pera mo, hindi ko hawak. Natahimik siya. Nakita ko ang pagkalito sa mukha niya. Marahil, nang palayasin sila, hindi niya naisip na ang buhay sa labas ng pinto ko ay nangangailangan ng maraming bagay. Pera, dokumento, tulugan, at kabaitan ng iba, dati. Lahat yon ay nakahanda dahil sa akin. Narinig ni Aling Lydia ang pagtanggi ko at nagsimulang magwala. Masamang babae. Akala mo dahil may bahay ka, mas angat ka na? Iiwan ka rin ng anak ko. Maswerte pa siya. Sumagot ako. Kung ganoon, swerte nga ang anak ninyo. Mula ngayon, ang swerteng iyon ay kayo na ang bahala. At tinawagan ko agad ang security. Makalipas ang 10 minuto, dumating ang 2 guwardiya. Magalang ngunit matatag nilang pinaalis ang 3. Nagmatigas si Aling Lydia. Pero nang marinig na tatawag sila ng pulis, agad siyang tumayo at nagmura. Tahimik lang si Paulo. Dala ang mga gamit, inakay niya si Junjun. Umiiyak ang bata. Tito, gusto kong matulog sa malaking bahay. Ayoko dito. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kamera. Tiningnan ko ang madilim na screen at nakaramdam ako ng pait. Isang batang dapat tinuturuan ng pasasalamat ay tinuruan palang manghingi. Umiiyak siya hindi dahil sa nawalang pamilya, kundi dahil hindi na niya magagamit ang bahay na hindi sa kanya. Noong gabing iyon, hindi sila nakahanap ng maayos na tulugan. Hating gabi, nakatanggap ako ng video mula sa kapitbahay kong si Ate Susan. Angela, panoorin mo to. Dapat hindi ko ipapadala, pero naisip kong dapat mong malaman. Sa video, si Paulo ay nasa harap ng isang murang motel, dala ang mga gamit. Tumanggi ang may-ari dahil ayaw ni Aling Lydia magpakita ng ID at tumatawad pa. Pagkatapos, naupo silang 3 sa ilalim ng isang saradong tindahan, nanginginig sa lamig. Pinanood ko ang video, hindi masaya, hindi masakit, isang katotohanan lang ang lumitaw. Nang mawala ang bahay ko, bumalik ang pamilya Gomez sa kanilang tunay na kalagayan. Walang pundasyon, walang plano. Walang responsibilidad. Tanging ang ugaling manisi. Nag-vibrate ang telepono. Text ni Paulo. Angela, malamig dito sa labas. Mali ako. Buksan mo ang pinto, kahit para lang kay Junjun. Tinitigan ko ang text at nag-reply. Ang dapat magbukas ng pinto para sa inyo ay hindi ako, kundi ang mga taong mas pinili mo kaysa sa akin. Pagkatapos, pinatay ko ang telepono, ang ilaw, at pumasok sa kwarto. Ang bahay, pagkatapos malinis, ay may amoy pa rin ng disinfectant. Sa kama ko, nakinig ako sa tunog ng aircon. Sa unang pagkakataon, wala akong narinig na reklamo ni Aling Lydia. Walang paninisi ni Paulo. Hindi ako natakot na may biglang darating. Sa labas, maaring nakaupo sila sa bangketa, tumatawag ng tulong, o sinusumpa ako. Pero alam kong sila ang pumili ng landas na iyon mula sa sampal kagabi. At ako, dahil sa sampal na iyon, sa wakas ay pinili ko ang sarili ko. Kinaumagahan, bago pa ako makapagtimpla ng kape, sunod-sunod na ang tawag. Si Ate Susan. Angela, tingnan mo ang group chat ng mga residente. Nagwawala ang pamilya ng asawa mo. Binuksan ko ang chat. Si Aling Lydia, nakaupo sa bench sa labas. Magulo ang buhok. Kinakausap ang lahat ng dumadaan. Sinasabing pinalayas siya ng mayaman niyang manugang. Si Paulo, nakatayo sa tabi ng isang vending machine, tulala,
Si Junjun, sinisipa ang basurahan. Isang residente ang nagpost. Pakiayos po ng problema ninyo ng pribado. Tinakot ng matanda ang anak ko. Nagpost ang isa pa. Nakausap na ng may-ari ng 1608 ang admin. Huwag tayong maniwala sa isang panig lang. Binaba ko ang telepono. Takot si Paulo na mapahiya. Pero ang naglantad sa kanya ay hindi ako, kundi ang sarili niyang ina. 1:30 a.m., dumating ang mga magulang ko. Si tatay, diretso ang tindig. Si nanay, niyakap ako at hinawakan ng pasa sa pisngi ko. Anong plano mo, anak? Tanong ni tatay. Kalmado kong sinabi. Annulment. Ititira ko ang bahay, sisingilin ang utang, at hihingi ng danyos. Ayoko nang magkaroon ng anumang koneksyon sa kanila. Tumango si tatay. Gawin mo ang tama. Ayon sa batas. Huwag kang padalos-dalos. Gumaan ang pakiramdam ko. Akala ko, madidismaya sila. Pero ang mas masakit pala sa kanila ay ang makita akong nagtitiis. Inilapag ni nanay ang isang folder. Original na mga dokumento ng bahay. Pati bank statement ng perang ibinigay namin sa'yo. Ibigay mo sa abogado mo. Kailan niyo pa po ito inihanda? Mula nang tumawag ka kagabi. Sagot ni nanay. Kapag sinaktan ang anak, hindi pwedeng walang dalang panlaban ang mga magulang. 9:30 a.m. Dumating si Attorney David. Inayos niya ang lahat. Ebidensya ng separate property, trespassing, danyos, utang, at pananakit. Habang tinitingnan ko ang mga folder, napagtanto kong sa 3 taon, napakaraming bakas ng kabaitan ko. At napakaraming bakas din ng kawalan nila ng utang na loob. Biglang may nag-doorbell. Si Paulo, kasama si Aling Lydia, Junjun, at si Ricky ang kapatid niyang umutang sa akin. Hindi ko binuksan ang pinto ng buo. Anong kailangan niyo? Lumapit si Ricky. Ate Angela, alam kong galit ka, pero hindi ko pa kayang bayaran ang 300,000. Malulugi ako kapag kinasuhan mo ako. Dati, tinatawag niya akong the best sister-in-law. Ngayon, Dong ba ang dabasa? Dong ba ang dabasa? Responsibilidad mong magbayad, sabi ko. Sumimangot siya. Grabe ka naman ate. Hindi mo naman kailangan yung pera. Mula sa likod, nagsalita si tatay. Dahil hindi niya kailangan. Pwede nang hindi bayaran? Nagulat sila. Tay? Nay? Nandito po kayo? Malamig na sinabi ni tatay. Huwag mo kaming tawaging ganyan. Wala akong manugang na hinahayaang saktan ng ina niya ang asawa nito. Yumuko si Paulo. Nagsimulang umiyak si Aling Lydia. Balae. Matanda na ako. Nadulas lang ang kamay ko. Lumapit si nanay. Sinampal mo ang anak ko sa bahay na binili namin para sa kanya. At pinalayas mo siya. Naawa lang ako sa apo ko. Walang mag-aalaga. Sumagot si nanay. Kung naaawa ka, alagaan mo siya sa bahay mo. Gamit ang pera mo. Huwag mong gamitin ang ari-arian ng anak ko. Natahimik sila. Sa unang pagkakataon, hindi nakasagot si Aling Lydia. Dahil ang kaharap niya ay hindi na ang manugang na nagtitiis, kundi isang inang poprotekta sa kanyang anak. Nawalan ng pasensya si Ricky. Sige na, diretsahan na. Anong gusto mo para iatras ang kaso? Magbabayad ako ng 20,000. Tapos hulugan na lang. Inabutan siya ni Attorney David ng dokumento. Ito ang demand letter. Kung hindi ka magbabayad sa loob ng 3 araw, kakasuhan ka namin. At dahil garantor si G. Paolo, apektado rin ang sahod at ari-arian niya. Tiningnan ni Paulo si Ricky. Sabi mo may pera ka pa? Umiwas si Ricky. Naipuhunan ko na. Naipuhunan o naisugal? Tanong ni Paulo. Nagulat ang lahat. Namula si Ricky. Anong pinagsasabi mo? Sumigaw si Paulo. Kagabi, natulog kami sa labas. Ayaw mong magpapasok. Tapos gusto mo? Ako ang managot sa utang mo? Sumabat si Aling Lydia. Paulo, kapatid mo yan. Tulungan mo. Tumawa si Paulo. Lahat na lang tinulungan ko. Nay, hanggang sa iwanan ako ng asawa ko. Mawalan ng bahay,
At ngayon, pati pera. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang lamat sa pamilya Gomez. Nang nasa bahay ko pa sila, iisa sila. Ngayong pera at tirahan na ang problema. Nagkakasakitan na sila. Tinulak ni Ricky si Paulo. Huwag mo sa aking isisi lahat. Pumirma ka bilang gwarantor. Kaya panagutan mo. Sumigaw si Aling Lydia. Nag-away ang magkapatid. Umiyak si Junjun. Ang dating tahimik na hallway ay naging magulong entablado. Dumating ang mga pulis. Huminto ang gulo. Nahihiyang yumuko si Paulo. Sinabi ni Attorney David na sa ibang lugar sila mag-away. Tiningnan ko si Paulo sa huling pagkakataon. Nakita mo na? Kapag hindi na ako ang nagbabayad, naglilinis, at tumatanggap ng sisi para sa inyo, ang tinatawag ninyong pamilya ay kusang guguho. Tumingin siya sa akin. Puno ng galit at desperasyon. Angela, nagbago ka na. Ngumiti ako. Hindi, ibinabalik ko lang kayo sa tamang lugar ninyo. Isinara ko ang pinto. Ang tunog ng bagong lock ay matatag. Sa labas, papalayo ang mga sigawan. Sa loob, inakbayan ako ni tatay, si nanay, nagpunas ng luha, at ako. Nakatayo sa bahay na nabawi ko. Naintindihan kong ang laban na ito ay hindi lang para sa isang kondo. Binabawi ko ang mga taon ng pangmamaliit. Binabawi ko ang kabaitan na kanilang inabuso. At binabawi ko ang pangalan kong si Angela, na dati tinawag nila sa masasakit na salita. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang pamilya Gomez. Kapag ang kasakiman ay nasukol, hahanap ito ng paraan para kumagat pabalik. 3 araw pagkatapos, bumalik ako sa trabaho. Sinubukan kong panatilihing normal ang lahat. Pero alam kong hindi pa tapos ang bagyo. Ang mga taong tulad ni Aling Lydia ay hindi basta-basta sumusuko. At si Paulo, hindi niya basta tatanggapin ang pagkawala ng asawa, bahay, pera, at dangal sa isang gabi. Ang hinahanap nila ay hindi ako. Hinahanap nila ang tahimik na pitaka, ang maliwanag na tahanan, at ang babaeng laging nag-aayos ng kanilang mga problema. 10 a.m. Habang nasa meeting ako, tumawag ang receptionist. Ma'am Angela, may pamilya po kayong dumating sa lobby. Gusto raw po kayong makausap. Alam ko na kung sino sila. Maingay ba sila? Umiiyak po ang matanda. May kasamang bata. Sabihin mo sa security, huwag silang paakyatin. Bababa ako. Hindi ako bumaba mag-isa. Tinawagan ko si Attorney David at ni-request na i-record ng CCTV ang lobby. Pagbaba ko, tulad ng inaasahan, si Aling Lydia ay nakaupo at umiiyak. Si Junjun, nakasimangot. Si Paulo, may hawak na wedding picture namin na nakaprint sa A4 paper. Pati si Ricky, nandoon. Nang makita ako ni Aling Lydia, tumayo siya. Ayan na siya. Tingnan ninyo. Ang manugang ko, mayaman na. Kaya pinalayas ang biyenan at pinipilit kaming magbayad ng utang. May mga empleyadong napahinto. Narinig ko ang bulungan. Tiningnan ako ni Paulo na may halong pagod at pagyayabang. Akala niya matatakot ako. Akala niya susuko ako para sa reputasyon ko. Nakalimutan niya, ang taong may tinatago ang siyang takot mapahiya. Ako, takot lang akong manahimik pa. Lumapit ako. Anong ginagawa ninyo sa opisina ko? Itinaas ni Paulo ang litrato. Gusto ko lang malaman ng lahat kung paano mo tratuhin ang pamilya ko. 3 taon tayong kasal. Pero basta mo na lang winakasan. Nagkamali si nanay. Pero pinalayas mo kami. Tiningnan ko ang litrato. Nakangiti ako roon. Siya, nakayakap sa akin. Ngayon ko lang naisip, marahil ang yakap niya ay hindi para sa akin, kundi para sa maginhawang buhay na naghihintay sa kanya. Tapos ka na? Tanong ko. Natigilan siya. Humarap ako sa security. Pakibuksan po ang screen sa lobby. May ebidensya ako laban sa paninirang puri nila. Nagbago ang mukha ni Paulo. Angela, anong gagawin mo? Gusto mong malaman ng lahat ang kwento. 'Di ba? Tutulungan kitang ikwento ng buo. Sinubukan ni Aling Lydia na agawin ang phone ko pero pinigilan siya ng security.
Pinatugtog ko ang video mula sa kamera. Sa malaking screen ng lobby, umalingaw-ngaw ang boses ni Aling Lydia. Kung hindi mo kaya, lumayas ka. Sapat na ang anak ko sa bahay na to. Sumunod ang eksena kung saan niya ako sinampal. Ang tunog ng sampal, kahit hindi malakas, ay nagpatahimik sa buong lobby. Hindi ako tumingin sa screen. Tiningnan ko si Paulo. Namutla siya. Si Aling Lydia, hindi makapagsalita. Pinatugtog ko ang pangalawang video. Ang paglilipat nila ng gamit ko sa balkonahe. Ang sabi ni Aling Lydia, kahit kanino pa nakapangalan. Kung sinong nakatira, siya ang may-ari. Tapos, ang sabi ni Junjun, lahat ng gamit dito, sa huli, mapupunta rin kay Tito Paulo. Isang empleyado ang bumulong. So, sinaktan na siya sa sarili niyang bahay. Pinalayas pa. Mabilis na nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga tingin ng awa ay napalitan ng inis. Nagsalita si Paulo. Angela, kailangan mo ba talagang ipahiya si nanay sa harap ng mga katrabaho mo? Pinatay ko ang video. Ang nagpapahiya sa kanya ay ikaw, noong dinala mo siya rito para umarte. Sumabat si Ricky. Okay. Ate Angela, ayusin na natin to. Iurong mo lang ang kaso. Magbabayad kami. Dumating si Attorney David. Sir Ricky, wala sa obligasyon ng kliyente ko na iurong ang anumang legal na hakbang. Ang pagpunta ninyo rito para guluhin siya ay maaari naming idagdag sa kaso. Hinarap ni Paulo si Attorney David. Abogado ka lang. Usapan naming mag-asawa to. Kalmadong sumagot si Attorney David. Ang pagiging mag-asawa ay hindi lisensya para manakit, mangagaw ng ari-arian, o manggulo. Kinuha ko ang isa pang folder mga resibo at litrato ng kalat na iniwan nila. Ayokong gawing drama ang opisina. Pero dahil dinala ninyo ito rito, sasabihin ko ng isang beses. Ang kondo ay sa akin bago pa kami ikasal. Sinaktan ako ng nanay mo at pinalayas. Nagdala ka ng pamangkin mo, pinalitan ang lock, at ginalaw ang mga gamit ko sa trabaho. Ang kapatid mo, umutang ng 300,000 at hindi nagbabayad. Ang ginagawa ko ngayon ay hindi paghihiganti. Binabawi ko lang ang kung ano ang sa akin. Tumingin si Paulo sa paligid. Bawat tingin ng mga estranghero ay parang karayom sa kanyang ego. Nagngit-ngit siya. Sinira mo na ang reputasyon ko. Sumagot ako. Ang reputasyon mo ay nawala noong nanood ka lang habang sinasampal ako ng nanay mo. Biglang umupo si Aling Lydia sa sahig. Diyos ko! Inaapi niya ang matanda. Mayaman siya, kaya kaya niyang mang-api. Naalala ko ang sinabi ng nanay ko. Huwag kang maging mahina. Lumapit ako. Pwede kayong umiyak dito. Pero bawat minuto ng panggugulo ninyo, nire-record ng kamera. Kung gagamitin ninyo ang katandaan ninyo para pagtakpan ang kasakiman ninyo, hahayaan kong makita iyon ng batas. Natigilan siya. Sa unang pagkakataon, naintindihan niyang hindi na ako takot sa iyak niya. Pinaalis sila ng security. Sinubukan pa akong hilahin ni Paulo. Angela, mag-usap tayo. Umatras ako. Huwag mo akong hawakan. Nang lumapit pa siya, pinigilan na siya ng security. Sa gitna ng komosyon, nahulog ang wedding picture namin. Naapakan ito. At nayupi. Tiningnan ko ito. Hindi masakit. Ang isang bagay na patay na ay hindi na mabubuhay pa. Inabutan ni Attorney David si Paulo ng isang sobre. Ito ang summons para sa annulment hearing at ang pinal na demand letter. Basahin mong mabuti. Kung manggugulo ka pa, hihingi kami ng protection order. Kinuha ni Paulo ang sobre. Nanginginig. Hinila siya ni Ricky. Tara na kuya. Lalo lang lumalala. Hindi pa rin sumuko si Aling Lydia. Hindi ako aalis. Kailangan niyang ibalik ang bahay sa anak ko. Sumigaw si Ricky. Anong bahay? Nay? Ipinakita na niya ang mga dokumento. Gusto niyo bang makulong kami? Natigilan si Aling Lydia. Umiyak si Junjun. Dinampot ni Paulo ang litrato. At nang makita ang UP, natulala siya. Pagkatapos, itinupi niya ito at isinuksok sa bulsa bago hinila ang ina niya palayo. Nang mawala sila, lumapit ang receptionist.
Ma'am Angela, okay lang po kayo? Ngumiti ako. Okay lang. Pero sa elevator, napansin kong nanlalamig ang kamay ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa awa sa dati kong sarili. Ang babaeng nagtanggol sa dangal ng asawa niya, na siya ring ginamit na sandata laban sa kanya. Mabuti na lang. Hindi na ako nag-iisa sa dilim. Hapon, ipinadala sa akin ng HR ang lahat ng CCTV footage. Sabi ni Attorney David, sapat na ito para sa harassment case. Pero hindi ko na pinanood. Ayokong umikot ang buhay ko sa kanila. Pero gabi, may nag-text. Akala mo nanalo ka na? Kung hindi mo kami bibigyan ng daan, huwag ka ring umasang magiging payapa ka. Kinuhaan ko ito ng screenshot. At ipinadala sa abogado ko. Pagbukas ko ng pinto ng kotse sa basement, may nakitang papel sa windshield. Nakasulat sa pulang tinta. Ang masamang babae ay walang magandang kahihinatnan. Pinikturan ko ito at itinago. Kung gusto nilang maglaro, hahayaan kong ang bawat galaw nila ay maging ebidensya laban sa kanila. Noong gabing iyon, hindi ako umuwi agad. Nag-isip ako sa loob ng malamig na basement. Ang papel sa kamay ko ay magaan, ngunit ang kahulugan nito ay marumi. Nagbabantalang ang mga taong wala ng katwiran. Ang pamilya Gomez ay wala nang magamit na luha o moralidad, kaya nagsimula na silang gumamit ng mga maruruming paraan. Tumawag ako sa security ng building at hiniling ang CCTV footage ng basement. Wala pang 20 minuto. Ipinadala niya sa akin ang isang video. Sa screen, isang babaeng nakasombrero at face mask ang palihim na lumibot sa kotse ko. Kahit hindi ko makita ang mukha, kilala ko ang kilos niya, si Aling Lydia. Ipinadala ko ang video kay Attorney David. Itago mo yan, sabi niya. Ebidensya yan ng pananakot. Kapag naulit, magre-report na tayo. Nag-type ako, wag nang hintayin maulit. Gusto ko nang gumawa ng report ngayon. Pumayag siya. Nagmaneho ako papunta sa apartment sa Quezon City. Kailangan ko ng lugar na walang alaala ni Paulo. Hirap akong makatulog. Bawat ingay ay nagpapagising sa akin. Pinilit kong maging matapang. Pero ang katawan ko ay mas tapat kaysa sa isip ko. Kinabukasan, sa opisina, may isang package para sa akin. Sa loob, isang lumang manika na may mga guhit na pula sa mukha at isang papel. Kung hindi ka marunong umintindi, huwag kang magtaka. Isang katrabaho ang natakot. Ma'am Angela, dapat i-report mo na to sa pulis. Tumango ako. Oo, gagawin ko. Agad kaming nagpunta ni Attorney David sa istasyon ng pulis. Ibinigay ko lahat ng ebidensya, video, mga sulat, package, at text messages. May suspect po ba kayo? Tanong ng pulis. Ang biyenan ko, Signang Lydia Gomez? At posibleng ang asawa ko? O ang kapatid niya? Idinagdag ni Attorney David na nasa proseso kami ng annulment at may mga alitan. Kaya hinihiling naming gumawa ng report para maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Paglabas ko sa istasyon, gumaan ang pakiramdam ko. Kapag kumilos ka ayon sa batas, hindi mo na kailangang manghula sa dilim. Hapon, tumawag si Paulo. Hindi ko sinagot. Nag-text siya. Nireport mo talaga si nanay sa pulis? Nagbibiro lang siya. Kailangan mo ba talagang maging ganyan kawalang puso? Nag-reply ako. Ang pananakot ay isang aksyon. Hindi isang dahilan para mapatawad. Tumawag siya ulit. Hindi ko pa rin sinagot. Nag-text siya ng mas mahaba. Alam mo bang hindi makakain at makatulog si nanay? 2 araw nang hindi pumapasok si Junjun. Nag-aaway na si Ricky at ang asawa niya. Gulong-gulo na ang pamilya ko. Nanalo ka na. Kaya tumigil ka na. Tinitigan ko ang mga salitang. Nanalo ka na. Hanggang ngayon. Akala niya ay isang kompetisyon ito. Hindi niya naiintindihan na hindi ko kailanman gustong talunin ang pamilya niya. Gusto ko lang ng kapayapaan sa sarili kong bahay. Nag-reply ako. Walang ibang nanggugulo sa pamilya ninyo, kundi kayo mismo. Pagkatapos, binlock ko ang numero, ngunit hindi sila tumigil. Gabi,
Nag-send si Ate Susan ng screenshot mula sa ibang group chat. Isang peking account ang nag-post ng paninira sa akin, na ako raw ay masamang manugang. Pinalayas ang biyenan. May kasama pang wedding picture at pangalan ng kumpanya ko. Ang estilo ng pagsulat ay parang kay Aling Lydia. Ipinadala ko ito kay Attorney David. May paninirang puri at paglalabas ng personal na impormasyon, sabi niya. Gusto mo ba ng malumanay o matinding aksyon? Matindi, sagot ko. Makalipas ang isang oras, nagpadala si Attorney David ng demand letter sa account na iyon. Nag-post din ako sa aming official group chat. Sinabi kong ang unit ay sa akin. At ang pagpapaalis sa mga illegal na residente ay may basbas ng admin at pulis. Lahat ng paninira ay haharap sa batas. Idinugtong ko ang kopya ng police report. Mabilis na nagbago ang usapan. Kung may papeles at pulis, hindi yan basta pagpapalayas. Mabilis na binura ang post. Pero huli na. Na-save na ni Attorney David ang ebidensya. Mga 11 ng gabi, nag-email si Paulo. Isang mahabang sulat. Hindi para humingi ng tawad, kundi para sabihing dismayado siya sa kalupitan ko. Humihiling siyang iatras ko ang kaso laban kay Ricky. Hayaang gamitin ni Junjun ang address ko para sa eskwela. At pauwiin si nanay sa probinsya ng may dangal. Napatawa ako. Ang dangal ay hindi damit na isinusuot. Nasa paraan ito ng pakikitungo sa iba. Pinili ni Aling Lydia na sampalin ako. Pinili ni Paulo na manahimik. Ngayon, gusto nilang ako ang magtahi ng dangal nila gamit ang aking sakripisyo. Hindi ko sinagot ang email. Ipinasa ko sa abogado ko. Kinabukasan, isang hindi inaasahang pangyayari. Tumawag ang asawa ni Ricky. Si Gina. Ate Angela. Gusto kitang makausap tungkol sa 300,000. Anong meron? Ang pera. Hindi lahat napunta sa tindahan. Malaking bahagi, kinuha ni nanay at ni Kuya Paolo. Sabi nila, para sa pag-aaral ni Junjun, kung lumambot ka raw, pag-uusapan nila ang paglilipat ng pangalan mo sa kanila. May pruweba ka ba? Oo. Mga text, bank transfer, at voice recording. Pero mangako ka muna. Hindi ako nangangako sa hindi ko pa naririnig. Natahimik siya at umiyak. Ayoko nang madamay. Wasak na ang pamilya ko. Si Ricky. Nagsinungaling sa utang. Si nanay. Laging nanggugulo. Ayoko na. Mamayang 3:00. Sa opisina ni Attorney David. Dalhin mo lahat ng ebidensya. Sige. Sagot niya. Pero Ate Angela, mag-ingat ka. Narinig kong sinabi ni nanay na kung hindi ka susuko, pupuntahan niya ang mga magulang mo sa Batangas. Hinigpitan ko ang hawak sa telepono. Sa unang pagkakataon, sumiklab ang galit ko. Kung idadamay nila ang mga magulang ko, ipapaintindi ko sa kanila kung ano ang kahulugan ng paghuhukay ng sariling libingan. 3:00 ng hapon, dumating si Gina sa opisina ni Attorney David. Mukhang pagod na pagod. Gusot ang damit. May maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Inilapag niya sa mesa ang isang folder, isang USB, at ang kanyang cellphone. Ma'am Gina, voluntaryo po ba ang pagbibigay ninyo ng mga ito? Tanong ni Attorney David. Tumango si Gina. Opo, voluntaryo. Gusto ko lang makawala sa gulong ito. Tiningnan ko siya. Ngayon ko lang nakita ang tunay na nararamdaman niya. Marahil, noong nagsimulang manggulo ang pamilya Gomez sa bahay nila, doon niya naintindihan ang pakiramdam na maubos. Pinatugtog ni Gina ang unang voice recording, boses ni Ricky. Sa perang bigay ni Ate Angela, 80,000 lang ang ginamit ko. Ang 120,000, hawak ni nanay at ni Kuya Paulo. Sumunod ang boses ni Aling Lydia. Ano ngayon? Pera ng manugang. Pera ng pamilya. Itinabi ko para sa pag-aaral ni Junjun. Kapag napaamo natin si Angela, mapapasama rin sa atin ang bahay na yan. Nanlamig ako. Kahit alam kong sakim sila, masakit pa ring marinig ang kanilang mga plano. Sa pangalawang recording, boses ni Paulo. Huwag mong sabihin kay Angela ang tungkol sa pera. Hayaan mo muna. Kapag ayos na si Junjun, si nanay na ang bahala. Sagot ni Aling Lydia. Babaeng baog.
Sa asawa lang yan kakapit. Hindi yan gagawa ng gulo. Pinigilan ni Attorney David ang recording. Maaari niyo po bang kumpirmahin kung sino-sino ang mga boses na ito? Ang asawa ko, si Ricky Gomez. Ang biyenan ko, si Lydia Gomez. At ang bayaw ko, si Paolo Gomez. Bakit mo ni-record? Tanong ko. Mapait siyang ngumiti. Dahil takot akong sa amin isisi lahat ng utang. Inilabas niya ang mga bank statement. May mga transfer mula kay Ricky papunta kay Paolo. At kay Aling Lydia. Ang mga ebidensya ay malinaw. Tumingin sa akin si Attorney David. Gamit ito. Mas malakas ang kaso natin. May panloloko mula sa simula. Tumango ako. Gawin mo. Tumingin sa akin si Gina. Ate Angela. Dabia. Alam kong nanahimik din ako dati. Pero pakiusap. Huwag mo na kaming idamay ng anak ko. Magiging testigo ako kung kailangan. Tiningnan ko siya. Hindi ako naawa. Pero ayoko nang manisi pa ng taong natuto na. Ang sisingilin ko ay ang umutang at ang guarantor. Kung hindi ka na makikialam, hindi kita gagambalain. Yumuko si Gina. At gumaan ang kanyang pakiramdam. Pagkaalis sa opisina, tinawagan ko agad ang mga magulang ko sa Batangas. Nay, Tay, wag po kayong lalabas mag-isa. Kung may estrangherong dumating, wag niyong bubuksan ang gate. Nakausap ko na si Tito Romy sa tabi para magbantay. Sinabi ni tatay. Wag kang mag-alala anak, may mga kapitbahay dito. May CCTV. At may barangay. Gawin mo ang dapat mong gawin. Gumaan ang loob ko. Pero kinabahan pa rin. Hapon. Nagmaneho ako papuntang Batangas. Gusto kong maunahan sila. Pagdating ko, nakita kong inaayos ni tatay ang CCTV. Si nanay. Naghahanda ng hapunan, pero laging nakatingin sa labas. Nasaktan ako. Dapat, ang pinoproblema lang nila, ay kung mamumulaklak ba ang mga halaman nila. Hindi kung may darating na manggugulo. Gabi, nag-report ako sa barangay. Ibinigay ko ang lahat ng ebidensya ng pananakot. Kilala nila si tatay, kaya mabilis ang aksyon. Halos 9:00. Habang kumakain kami, tumahol ang mga aso. Sa CCTV, isang taxi ang huminto. Bumaba si Aling Lydia, si Paolo, at si Junjun. Dala ni Aling Lydia ang kanyang signature na bag. Nakita niya ang camera pero sumigaw pa rin. Tawagin mo ang mga magulang mo. Itatanong ko kung paano sila nagpalaki ng anak na nagpapalayas ng biyenan. Kalmado kong sinabi. Nasa bahay po kayo ng mga magulang ko. Bawal kayong manggulo. Lumapit si Paolo. Angela. Nakikiusap lang kami sa mga magulang mo. Nakausapin ka. Huwag na nating palakihin. Nakikiusap o nanggigipit? Umiwas siya ng tingin. Lumabas si tatay. Paolo. Makinig ka. Hindi kailangang turuan ng mga magulang. Ang anak nilang magtiis. Ang utang, bayaran. Walang. Mamaya na. Nang marinig ni Aling Lydia ang boses ni tatay, umupo siya sa labas ng gate at nagsimulang umiyak. Diyos ko! Inaapi kami ng mayayaman. May mga kapitbahay na lumabas. Naramdaman kong nanginginig si nanay sa galit. Tinawagan ko ang barangay. Sinubukan ni Paolo na patigilin ang ina niya. Nay! Tumayo kayo! Nakakahiya! Manahimik ka! Ipapaalam ko sa buong baryo kung gaano kasama ang manugang na to. Lumabas ako ng gate, dala ang isang folder. Gusto ninyong malaman ng lahat? Sige, ito ang titulo ng bahay na nakapangalan sa akin. Ito ang video kung saan ninyo ako sinampal at pinalayas. Ito ang mga resibo ng perang ibinigay ko sa inyo sa loob ng 3 taon. At ito ang voice recording. Bawat salita ko. Lalong namumutla si Paolo. Huminto sa pag-iyak si Aling Lydia. Saan mo nakuha yan? Mula sa pamilya ninyo. Sagot ko. Nagulat si Paolo. Sinabi ko na, Nay, wag na tayong pumunta rito. Masaya na kayo? Sumigaw si Aling Lydia. Kasalanan mo to. Kung hindi ka inutil, hindi aangat sa ulo natin ang asawa mo. Nawalan ng pasensya si Paolo. Inutil?
O kayo ang gustong umakyat sa bahay ng iba? Kayo ang nagpumilit na dalhin si Junjun. Kayo ang nanakit sa kanya. Kayo ang nanggulo rito. Gusto niyo ba talagang mawala lahat sa akin? Nagsimulang magbulungan ang mga kapitbahay. Dumating ang mga tanod. Nang makita sila, nagbago ang tono ni Aling Lydia. Dumadalaw lang kami, sabi ng tanod. May report po ng panggugulo. Pakilabas po ang inyong ID. Hindi sila makakilos. Natakot si Junjun. Yumuko si Paulo. Aalis na po kami. Nagsalita ako. Gusto kong magkaroon ng official report. Paulit-ulit na nila akong ginugulo. Sumigaw sana si Aling Lydia, pero pinigilan siya ni Paulo. Nay, tama na. Pakiusap. Hindi na ito pakiusap, kundi isang desperadong pagsamo. Ginawa ang report sa harap ng bahay namin. Nanginginig na pumirma si Aling Lydia. Sumunod si Paulo. Tiningnan niya ako. Angela, kailangan mo ba talagang gawin to? Mali ka. Paolo, hindi kita tinutulak sa bingit. Inaalis ko lang ang sarili ko mula sa hukay. Napilit ninyo akong itulak. Umalis ang taxi. Isinara ko ang gate. Niyakap ako ni nanay. Hindi ako umiyak. Mula ngayon, kinaumagahan. Nag-almusal kami sa isang karinderya. Nag-order si tatay ng goto. Si nanay, pinaalalahanan akong kumain ng gulay. Nagbago na ang hangin. Wala nang pag-iwas. Anak, kapag nasasaktan ka, sabihin mo, sabi ni nanay. Alam ko na po. Sagot ko. Sinabi ni tatay, bumalik ka na sa Maynila. Hayaan mo kami rito. Habang mas gumugulo sila, lalo kang dapat maging kalmado. Ang pagiging kalmado ay hindi pagtitiis, kundi paraan para hindi ka nila mahila pababa. Ang mga salitang iyon ang baon ko pabalik sa syudad. Sa opisina ni Attorney David, sinabi niyang tinanggap na ng korte ang annulment petition. Ang unang hearing ay sa loob ng 2 linggo. Kasabay nito, handa na ring isampa ang kaso para sa utang. Nagbabala si Attorney David. Maaaring humingi ng hatian si Paulo. Kahit separate property mo ang kondo, sasabihin niyang may ambag siya. Napatawa ako. Ambag? Ang pagpapatira sa nanay at pamangkin niya? Sabi niya, alam kong mahihirapan silang manalo. Pero pwede nilang patagalin ang kaso. Kailangan nating patunayan na lahat ng gastos ay galing sa'yo. Tumango ako. Handa na ako. Wala kaming joint account. Maganda yan, sabi niya. Mas mahihirapang patunayan ni Paulo na may financial contribution siya. Hapon, nag-email si Paulo, humihiling ng pribadong pagkikita. May mga kondisyon ako, sabi niya. Ipinasa ko sa abogado ko at nag-reply. Lahat ng usapan sa pamamagitan ng abogado. Tumawag siya. Angela, na-freeze ang account ko. Ginawa mo talaga? Sinabi ko na sa simula. Paano ako makakahanap ng matitirahan? Paano si nanay at si Junjun? Responsibilidad mo yan. Hindi ako. Naging mapait ang boses niya. Hindi mo talaga ako itinuring na asawa, no? Kung oo, hindi ka magiging ganito ka-calculating. Kung itinuring mo akong asawa, hindi mo hahayaang bilangin ng nanay mo ang bawat metro kwadrado ng bahay ko. Natahimik siya. Pumapayag akong magpaanul, pero dapat kalimutan na ang 300,000 na utang. Bayad danyo sa reputasyon ko. Ang reputasyon mo, 300,000 ang halaga? Hindi ako ang sumira niyan, kaya hindi ako magbabayad. Ang utang ay utang. Sige, sa korte tayo magkita. Mabuti. Ibinaba ko ang tawag. Hindi na nanlamig ang kamay ko. Siguro, lumabas na ang tunay na kulay ni Paulo. Makalipas ang 2 araw, nakatanggap ako ng imbitasyon mula sa kumpanya ni Paulo. Sa meeting, tinanong nila ako tungkol sa utang ni Ricky at sa guarantor status ni Paulo. Tinanong din nila ang tungkol sa mga perang ipinatransfer sa akin ni Paulo para sa mga supplier. Natigilan ako. Personal kong pera yon. Sabi niya, down payment, hindi niya binalik. May mga text message ako. Hiningi nila ang kopya. Ibinigay ko. Paglabas ko,
Naintindihan ko kung bakit takot si Paolo na mawalan ng trabaho. Ang posisyon niya ay hindi malinis. Gabi, tumawag siya. Anong sinabi mo sa opisina ko? Ang mga tinanong nila. Gusto mo ba akong patayin? Hindi. Ayoko lang magsinungaling para iligtas ka. Tumawa siya ng mapait. Sa huli, ikaw pa ang sumaksak sa akin. Hindi, Paolo. Inalis ko lang ang likod ko na lagi mong sinasandalan. Natahimik siya. Kung mawalan ako ng trabaho, hindi kakayanin ni nanay. Sabihin mo sa nanay mo, mas mahal pa sa inaakala niya ang sampal niya. Pinatay ko ang tawag. Nag-text si Gina. Ate, nagwawala si Ricky. Sinabi ni nanay. Kasalanan mo lahat. Pero umamin si Ricky na ginamit ni Kuya Paolo ang parte ng utang para pagtakpan ang kulang na pera sa opisina. Binasa ko ito ng 3 beses. Kung totoo, hindi lang ito simpleng utang. May kinalaman na ito sa trabaho ni Paolo at idinamay niya ako sa mga transaksyon na hindi ko alam. Tinawagan ko si Attorney David. Huwag ka nang makipag-usap kay Paolo. Lahat. Sa pamamagitan ng sulat. Ilista mo lahat ng pinatransfer niya sa'yo. Buong gabi, inisa-isa ko ang mga bank statement. Napakaraming pautang na hindi nabayaran. Noong madaling araw, nag-email si Paolo. Angela, magkita tayo sa huling pagkakataon. Pipirmahan ko lahat, pero may kailangan akong sabihin tungkol sa kumpanya. Kapag lumabas to, pareho tayong magkakaproblema. Tiningnan ko ang email. Nakikipagnegosasyon ba siya? O nagbabanta? Ipinasa ko ito sa abogado ko. Kasama ang lahat ng ebidensya. Ang kasal na ito, nagsimula sa isang sampal. Ngayon, natuklasan kong sa ilalim nito, may isang malalim na kumunoy at kailangan kong mag-ingat para hindi niya ako mahila pababa. Hindi ako nakipagkita kay Paolo. Kinaumagahan, sumagot kami sa pamamagitan ng email. Lahat ng komunikasyon ay dapat nakasulat at may abogado. Tumawag siya ng sunod-sunod. Hindi ko sinagot. Tanghali. Dumating siya sa opisina ni Attorney David. Mag-isa siya, mukhang tumanda, at pagod. Angela, ayokong saktan ka, sabi niya. Kung ganoon, mag-usap tayo sa loob. May recorder at abogado. Sagot ko. Sa loob, nagsalita si Paolo. Ang mga perang pinatransfer ko, para sa trabaho yon, inabunuhan ko lang, dahil mabagal ang proseso. Anong trabaho? Tanong ko. Para mapabilis ang mga transaksyon sa supplier, sabi niya. Kaninong pera ang inabono mo? Tanong ni Attorney David. Natahimik siya. Sa akin, kay Ricky. Sa mga perang sinabi mong para sa pamilya, sabi ko. Mali akong hindi nagsabi sa'yo, sabi niya. Pero ginawa ko yon. Para sa kinabukasan nating dalawa. Kinabukasan nating dalawa. O ng pamilya mo. Hindi siya makasagot. Inilabas ni Attorney David ang mga bank statement. Ang kabuuang halaga ay 165,000 pesos. May pruweba ka ba na binalik mo ito? Wala. Nagbayad ako ng cash minsan. Napatawa ako. Cash, walang resibo, walang testigo. Akala mo ba, ako pa rin ang asawang maniniwala sa lahat ng sasabihin mo? Angela, alam kong hindi ka maniniwala. Pero kung iimbestigahan ako, mawawalan ako ng trabaho. Paano ko mababayaran ang 300,000? Tiningnan ko siya. Hanggang ngayon, negosasyon pa rin ang nasa isip niya. Ang buhay mo, nasa mga ginawa mo, hindi sa kamay ko. Anong gusto mo? Tanong niya. Pirmahan mo ang annulment, wag na kayong manggulo, at bayaran ang utang. Pero wag mong ibigay ang mga bank statement na yon sa opisina. Sumagot si Attorney David. Hindi namin isusumbong ang mga ginawa mo, pero kung hihilingin ng kumpanya mo ang impormasyon, ibibigay namin. Ginigipit niyo ako. Lagi mong ginagamit ang salitang mamamatay para sumuko ang iba. Sabi ko, pero naisip mo ba kung anong naramdaman ko noong sinampal ako? Pinalayas, ipinahiya, at tinakot? Natahimik siya. Sandaling nakita ko ang pagsisisi, pero mabilis itong nawala.
Inilabas niya ang isang papel. Pumapayag akong magpa-annul. Walang habol sa kondo. Pero ang 300,000, hati tayo. Ang ibang gastos, kalimutan na. Hindi, sabi ko. Ang kondo, sa akin. Ang 300,000, kung sinong umutang at garantor, sila ang magbabayad. Ang mga pinatransfer mo, kung personal na gastos, ako na ang bahala. Kung may kinalaman sa trabaho mo, irereserba ko ang karapatang ibigay ito kung kailangan. Tumayo siya. Wala ka na talagang natitirang pagmamahal. Tumayo rin ako. Ang pagmamahal, namatay noong hinayaan mo akong saktan ng nanay mo. Ang respeto, nawala noong dinala mo ang wedding picture natin sa opisina ko. Ngayon, papel na lang ang namamagitan sa atin. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Gina. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Paulo. Nandito ako para magbigay ng dagdag na ebidensya. Sabi ni Gina. Sinabi niyo, ikaw ang may hawak ng pera. Ngayon, gusto mong isisi lahat sa amin? Nagngit-ngit si Paulo. Bahala ka sa buhay mo. Mapait na ngumiti si Gina. Pamilyar yang linya mo, no? Kapag kailangan ng pera, pamilya. Kapag siningil, kanya-kanya. Tahimik akong nanood. Ang bilog ng interes ng pamilya Gomez ay sinasakal na ang bawat isa sa kanila. Dumating si Gina na may dalang karagdagang ebidensya. Isang bank transfer na 30,000 pesos mula kay Ricky papunta kay Paulo. Na may text message na nagsasabing, "Huwag mong sabihin kay Ate Angela." Napaupo si Paulo sa silya bigo. Angela, pakiusap. Huwag mong ibigay ito sa kumpanya. Pipirmahan ko lahat. Walang habol sa bahay. Aakuhin ko ang utang. Huwag mo lang akong tanggalan ng trabaho. Tiningnan ko siya. Huli na ang pakiusap na ito. Pero naintindihan kong ang layunin ko ay hindi ang sirain siya ng tuluyan. Ang kailangan ko ay wakasan ang kasal. Mabawi ang utang. At protektahan ang sarili ko. At ang mga magulang ko. Gumawa ka ng kasunduan. Sabi ko kay Attorney David. Pumayag si Paulo sa lahat. Ang kondo ay sa akin. Siya ang mananagot sa utang. At hindi na sila manggugulo. Kung lalabag sila, may karapatan akong ilabas lahat ng ebidensya. Itatago mo pa rin ang ebidensya? Tanong niya. Hindi ko gagamitin kung titigil ka. Pero hinding-hindi na ako haharap sa inyo ng walang panlaban. Pumirma si Paulo sa bawat pahina. Nanginginig. Bago matapos, nagtanong siya, Angela, kung hindi ka sinampal ni nanay, magpapaanul ka ba? Marahil hindi sa araw na yon, pero darating din ang araw na yon. So, matagal mo na akong hindi mahal? Umiling ako. Hindi, matagal na akong pagod. Ang sampal ng nanay mo, hindi nito pinatay ang pagmamahal. Ginising nito ang taong binulag ng pagmamahal. Yumuko siya. Umalis silang dalawa. Magkaiba ang direksyon. Gabi, habang tinitingnan ko ang kondo, sa huling pagkakataon bago ibenta, tumawag si Ate Susan. Angela, ang biyenan mo. May dalang bote. Nasa labas ng pinto mo. Tiningnan ko ang kamera. Si Aling Lydia. May hawak na bote ng likido. Angela, sinira mo ang pamilya ko. Kung hindi ako pwedeng tumira rito, wag mo ring asahang mananatili tong malinis. Mabilis akong tumawag sa security at pulis. Habang nagre-record, kung magtatangka siyang dumihan ang buhay ko, sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ito sa paraang kinatatakutan niya. Hindi ko binuksan ang pinto. Sa labas, sa screen ng kamera, si Aling Lydia ay parang isang anino na hinubog ng galit. Ang likido sa bote ay umalon hindi ko alam kung bagoong, langis, o ano. Pero alam kong kapag ibinuhos niya ito, magiging isang krimen na ito. Sa likod niya, si Junjun. Naghihintay na parang nanonood ng isang laro. Nanlamig ako. Binuksan ko ang speaker. Aling Lydia, nire-record kita. Paparating na ang security at pulis. Tumingin siya sa kamera. Akala mo takot ako? Sinira mo ang anak ko. Ang pamilya ko. Ang hindi para sa amin. Hindi rin magiging sayo.
Ang anak mo ang pumirma sa kasunduan. Ang utang. May dokumento. Ang trabaho niya. Kasalanan niya. Walang sumisira sa pamilya ninyo, kundi ang kasakiman ninyo. Tumawa siya ng malakas. Matalino kang magsalita. Alam ko na noon pa. Hindi ka simpleng babae. Ang babaeng may pera. Mayabang. Ang babaeng baog. Walang karapatang magmalaki. Hindi na ako nasaktan. Ngayon, lalo siyang naging maliit sa paningin ko. Dumating ang security. Kasama si Ate Susan. Itinago ni Aling Lydia ang bote. Anong ginagawa ninyo rito? Tanong ng security. Tubig lang to, sabi niya. Nakita ko. Ibubuhos mo sana yan sa pinto, sabi ni Ate Susan. Biglang sumigaw si Junjun. Huwag niyong saktan ang lola ko. At tinulak ang security. Ginamit ito ni Aling Lydia. Tingnan ninyo. Inaapi ninyo ang bata. Binuksan ko ang pinto, pero nanatili sa loob. Hawak ang phone na nagre-record. Aling Lydia, hanggang kailan mo gagamiting panangga ang bata? Lumabas ka na pala, sabi niya. Akala ko magtatago ka. Bahay ko to. Hindi ko kailangang magtago. Itinaas niya ang bote. Bahay mo? Sige. Ipapakita ko sa lahat kung gaano to kalinis. Mabilis niyang ibinuhos ang laman. Nakailag ako. Pero tumalsik ang likido sa pinto at sahig. Ang baho bagoong na may halong mantika. Isang maruming timpla, tulad ng isip ng may gawa. Pinigilan siya ng security. Ninakawan mo ang ari-arian sa harap ng kamera. Manatili kang kalmado habang hinihintay ang pulis. Nagpumiglas siya. Biyenan niya ako. Tinuturuan ko lang siya. Hindi mo na siya biyenan sa paraang iniisip mo. Isa kang kriminal na naninira ng ari-arian. Dumating ang mga pulis, kasunod si Paulo. Natigilan siya sa nakita. Nay, anong ginawa ninyo? Paolo, tulungan mo ako. Tinawagan ni Angela ang pulis. Nay, kasalanan niyo to. Tiningnan ni Paolo ang pinto, ang sahig, at ako. Wala nang galit sa mga mata niya, tanging pagod at kahihiyan. Ikaw ba ang may-ari? Tanong ng pulis. Ako po, sagot ko. Nireport ko ang pananakot at paninira niya. Ibinigay ng security at ni Ate Susan ang kanilang testimonya. Ibinigay ko rin ang video. Walang lusot si Aling Lydia. Nagpadala lang ako sa galit. Sabi niya. Nasa isang residential area po kayo. Naninira ng gamit at nanggugulo. Ang relasyon sa pamilya ay hindi dahilan para labagin ang batas. Sabi ng pulis. Ang mga salitang iyon ay isa pang sampal sa kanya. Dumating si Paulo. Angela, pakiusap. Matanda na si nanay. Pinutol ko siya. Hindi. Isang salita lang. Pero nagsara ito ng lahat ng daan. Dinala si Aling Lydia sa istasyon. Bago umalis, tumingin si Paulo sa akin. Angela, mali talaga si nanay. Tiningnan ko siya. At wala na akong naramdaman. Hindi ko kailangan ng sorry mo para sa kanya. Ang may sala ang dapat managot. Hindi ako hihingi ng tawad. Sigaw ni Aling Lydia. Kung wala ka, hindi magkakaganito ang anak ko. Tiningnan ko siya. Kung wala ako, hindi sana nagkaroon ng 3 taong libreng tirahan ng anak mo. Walang nagbayad ng hospital bill mo. Walang nagpautang sa isa mo pang anak. At walang nagtago sa katotohanang hindi siya magkakaanak. Ang huling mga salita ay nagpatahimik sa lahat. Nanlaki ang mata ni Paulo. Ito ang sikretong itinago ko para sa kanya. Ngayon, dahil sa patuloy na paninirang puri ng ina niya, wala na akong dahilan para akuin pa ito. Nagsisinungaling ka, sabi ni Aling Lydia. Kumuha ako ng kopya ng medical result at ibinigay kay Paulo. Alam mong totoo to. Hindi ko ito ipapakalat. Pero kung gagamitin pa ng nanay mo ang isyu ng pagkabaog laban sa akin, hahayaan kong malaman ng lahat ang katotohanan. Nanginginig na hinawakan ni Paulo ang papel. Ang mukha niya ay namula, tapos namutla. Nay, tama na, mahina niyang sabi. Niloloko ka niya. Sumigaw si Paulo. Kasama niya ako noong nagpatingin. Gusto niyo bang sabihin ko lahat sa harap nila? Nanigas si Aling Lydia.
Ang sandatang ginamit niya laban sa akin sa loob ng 3 taon ay nawasak sa isang iglap. Umalis sila kasama ang pulis. Bago sumakay sa elevator, tumingin si Paulo sa akin. Angela, patawad. Itabi mo yan para sa sarili mo. Hindi ko kailangan. Nag-request ako ng quote para sa paglilinis at pag-aayos. Sabi ni attorney, David, lahat ng legal na hakbang gagawin natin. Kinabukasan, pinagmulta si Aling Lydia at pinagbayad sa lahat ng pinsala. Pumirma ulit si Paulo sa isang kasunduan na hindi na sila lalapit sa akin. Pansamantalang sinuspinde si Paulo sa trabaho. Si Ricky, nagbenta ng motor para makapagbayad ng utang. Nagsimulang magsisihan ang pamilya Gomez. Umuwi si Gina, kasama ang anak. Si Junjun, ibinalik sa probinsya. Lahat ng kinapitan nila ay gumuho. Sa araw ng hearing, dumating si Paulo, mag-isa, at mukhang talunan. Sa loob, mabilis ang proseso. Inamin niya lahat ang kondo ay sa akin, ang utang ay sa kanila, at hindi na sila manggugulo. Nang tanungin kung may pag-asa pang magkaayos, yumuko siya. Ako, tumingin ng diretso. Wala na, pumirma siya sa mga dokumento. Bago umalis, tinawag niya ako. Angela, umuwi na si nanay sa probinsya. Si Junjun, lumipat ng eskwela. Nagbabayad na si Ricky. Si Gina, nakipaghiwalay. Ako, malamang matatanggal sa trabaho. Hindi ko na problema yon. Naiisip ko. Sabi niya, kung pinigilan ko si nanay, mag-iiba kaya ang lahat? Maaaring oo, pero hindi mo ginawa. Patawad. Tinatanggap ko, pero hindi ako babalik. Tumango siya. Namumula ang mga mata. Alam ko. Lumabas kami ng korte. Magkaibang direksyon. Ang kalayaan. Minsan, ay tahimik. Dumating ito sa sandaling binitiwan ko, na ang pangangailangang kilalanin, ng isang taong hindi karapat-dapat ang sakit na idinulot niya. Isang buwan pagkatapos, napirmahan na namin ang compromise agreement para sa paghihiwalay ng mga ari-arian at formal na isinampa ang annulment. Mahaba pa ang proseso sa korte, pero sa papel, wala na siyang habol sa akin. Nagsimulang mabayaran ang utang. Si Paulo, na-demote, si Aling Lydia. Paminsan-minsan, nagte-text pa rin ng masasakit na salita, pero tumitigil kapag ipinapadala ko ang kopya ng kasunduan. Ayon sa mga tsismis, hindi na siya nagyayabang tungkol sa anak niya. Bumili ako ng mas maliit sa isang lugar na mas tahimik. Ngayon, sa umaga, nagtitimpla ako ng kape at hinahayaang pumasok ang araw. Walang kumakatok para manggulo. Walang tumatawag sa aking baog. At walang gumagamit ng salitang pamilya para mang-abuso. May nagtanong kung nagsisisi ako. Oo, nagsisisi akong nagtiis ako ng matagal. Nagsisisi akong inakala kong kayang baguhin ng pag-ibig ang kasakiman. Pero hindi ako nagsisisi na umalis ako. Ang isang sampal ay maaaring makasakit. Pero kung magigising ka, kaya rin nitong baguhin ang buong buhay mo. Ako si Angela. Dati, isa akong manugang na nagtiis. Ngayon, ako na lang, isang babaeng may sariling bahay. Trabaho, mga magulang na nagmamahal. At isang pusong natutong magsara ng pinto sa mga hindi karapat-dapat. Ang kwento ay hindi nagtapos noong napilitan silang matulog sa labas o noong pumirma si Paulo. Nagtapos ito noong umagang gumising ako sa bago kong bahay. Binuksan ang kurtina at nalamang ang kapayapaan ay hindi ibinibigay. Ipinaglalaban ito